Ang apoy ay tumalsik sa kanyang katawan. Sinunog ang kanyang damit. Sa huli, isang malakas na pagsabog ang naganap sa mismong entablado ng laban. Si Yang Kai ay muntik nang maging inihaw na karne. Bumagsak sa ibaba, nasaksihan ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay dumilim pa. Puno ng pagkatulala, ang kanyang buhok ay umalsa na parang isang bukol. Habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng maraming puting usok. Ang mga taong nakatayo roon ay nakita ang lahat mula ulo hanggang paa. Ang mga babaeng disipulo ay namula ang mukha. Nagmamadaling sumigaw. Tiningnan ni Ryan ang kaiyahiyang anyo ni Yang Kai. Napabuntong hininga na lamang. Sinabi ko na sa iyo kanina. Ayaw mo lang makinig sa akin. Sa sandaling ito, nalaman ng ikatlong ranggo na inner disciple kung ano ang tunay na takot. Ako, balak ko rin sanang hamanin si Senior Brother Austin. Unti-unting nawala ang usok. Si Austin Cloud na lamang ang natira roon. Tapos na ang laban. Austin Cloud ang panalo. Ngumisi siya ng mayabang. Aray, mukhang medyo nasobrahan yata sa apoy. Sana hindi ito mag-iwan ng trauma sa bata. Kalmadong naghintay si Austin Cloud na i-anunsyo ang resulta. Sa laban na ito, si Austin Cloud ang panalo. Si Ryan na matagal nang naghihintay sa ibaba ay tinawag na rin ang pangalan. Susunod. Dahil si Zin Ryan ang pipili ng kalaban para sa hamon. Bago ang laban, nagkaroon pa siya ng pagkakataong tumakbo sa harap ni Austin Cloud at sumigaw. Senior Brother Austin, ang galing ng laban kanina. Inilagay din ni Austin Cloud ang isang kamay sa kanyang balikat. Pinapalakas ang loob. Galingan mo, Junior Brother Ryan. Dahil sa salitang iyon ng pampalakas loob, lalo siyang nagkaroon ng sigla. Umakyat sa entablado. Inaanyayahan si Zin Ryan na pumili ng kalaban para sa hamon. Ipinikit niya ang mga mata. Pinag-isipan ng ilang pangalan. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas para ituro ang isang core disciple. Gusto kong hamanin si Senior Brother Lin. Nagulat ang taong iyon. Napabulalas ng, oh. Tumingin din si Austin Cloud sa taong pinili. Iniisip, oh, pinili si Senior Brother Lin. Ang pangatlong core disciple mula sa ibaba. Tumango siya. Nagpapakita ng kasiyahan. Nagkaharap silang dalawa. Unang yumuko, Junior Brother Zin, Senior Brother Lin. Akmang manunood pa sana ng laban. Biglang may narinig na boses si Austin Cloud sa kanyang isip. Austin Cloud, pumunta ka rito sandali. Nagulat siya. HMPH. Tinatawag ako ni Master. Mabilis ding lumipad si Austin Cloud patungo sa tribuna. Dahan-dahan siyang bumaba sa lupa. Bumati. Nagbibigay pugay sa mga hallmaster at mga elder. Ngunit ang mga mukha ni Naguwo at Dongjing ay parehong nakasimangot. Mukhang hindi masaya. Mahigpit na nagtanong ang kanyang master. Austin Cloud, ang mga talisman na ginamit mo kanina. Saan mo nakuha? Agad ding inilagay ni Austin Cloud ang kamay sa manggas. Maingat na inilabas ang talisman sa kamay. Ipinakita sa harap ng dalawang elder. Ang inyong lingkod po ay nasa isang secret realm noon. Tinuruan ng isang senior, kaya't natutunan ko po ang 100 Flame Dragon Talisman. Masaya at natural siya habang nagsasalita tungkol sa mga talisman na ito. Ang lakas na inilalabas ng talisman na ito ay mahigpit na nakaugnay sa aking spiritual energy. Sa katotohanan, ang mga talisman niya ay nakuha mula sa pakikipagpalitan ng buong spiritual energy niya at ng Purple Devil ilang araw na ang nakalipas. Malakas siyang nagreklamo. Ilang talisman lang ito. Paanong magiging sapat? Bilisin mo. Magdagdag ka pa. Ang ganitong uri ng talisman. Kapag pinakawalan, ang lakas ay may kukumpara sa atake ng ikaapat na antas ng Purple Mansion Realm. Naiinis si Heaven Reaching. Binugbog na nga. Ninakawan pa. Si Austin Cloud naman ay nasiyahang hawak ang isang tumpok ng talisman. Hanggat gagamitin ko ang mga talisman na ito sa laban. Ang manalo ng dalawang laban ay kasing dali ng pagpitik ng daliri. Ang matagumpay na makapasok sa top 20 ay hindi na pagdududahan ng sekta ang aking lakas. At matutupad ko rin ang pangako kay Master Dong. Sinubukan ni Guo na tingnan ang ilang talisman na hawak niya. Pagkatapos ay nag-isip, sinaunang pamana. Ang ibang mga elder ay hindi rin gaanong nagduda. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi natin makilala ang bisa ng talisman na ito. Tingnan ninyo ang mga pattern sa talisman. Lahat ay mga sinaunang pattern. Tunay ngang mahiwaga at kakaiba. Ngunit si Dongjing lamang ang nagpakita ng pagkainis. Tinawag ang kanyang pangalan, Austin Cloud. Sa paligid niya ay nag-aalab ang galit.
Lahat ay nakatutok kay Austin Cloud. Kalmado pa rin si Austin Cloud. Nagtanong, Hallmaster Dong, ano po ang maipaglilingkod ko? Nagngangalit ang ngipin niya sa galit. Pagkatapos ay inakusahan siya, bilang disipulo ng Azure Cloud Sword Sect. Ang ginagamit mo ay formation at talisman. Hindi may iwasang hindi marangal ang pagkapanalo. Alam na niya ang alituntuning ito mula sa kanya. Kaya't ipinaliwanag niya, ano ang hindi marangal doon. Sa kompetisyon ng sekta sa pagkakataong ito, hindi ipinagbabawal ang paggamit ng anumang panlabas na gamit. Kaya't ang pamamaraan kung ito ay sumusunod sa mga patakaran. Iniyuko pa niya ang ulo. Nangaasar, hindi kaya nagdududa si Hallmaster Dong sa mga patakarang itinakda ng Sectmaster. Sumigaw si Dongjing, sa pamamagitan ng ganitong madayang paraan. Gusto kong makita kung hanggang saan ka makakarating. Malakas na pinutol ni Elder Wen Jian ang usapan. Tama na, Hallmaster Dong. Lumapit siya kasama si Yuzin. Tinulungan si Austin Cloud. Kung ang mga talisman na ito ay nakuha mo mula sa pamana sa isang secret realm. Hindi na ako magtatanong pa. Pansamantala, umatras ka muna. Sa susunod na laban, galingan mo pa. Tahimik na bumantong hininga si Austin Cloud. Yumuko, salamat po, Sectmaster. Kung gayon, magpapalam na po muna ang inyong lingkod. Mabait na Sectmaster. Sa susunod, bibigyan kita ng mas maraming bag ng tsaa. Sa sandaling ito, natapos na rin ang laban na iyon. Tapos na ang laban. Si Zin Ryan ay talo. Hindi gaanong nagulat si Austin Cloud. Kahit natalo si Junior Brother Ryan. Ang lakas na ipinakita niya. Siya naman, dala ang maruming mukha, bumaba habang inaalaw ng mga kasama. Ang pagiging core disciple ay hindi na malayo. Hawak ni Elder Zhao ang isang papel. Nag-anunsyo, tapos na ang hamon ng mga inner disciple. Susunod, isasagawa ang bunutan para sa laban sa pagitan ng mga core disciple. Numero 1 sa pangkat A laban sa numero 1 sa pangkat B. Mabilis niyang natanggap ang kanyang Jade Tablet. Bumulong sa sarili. Ako ang numero 23 sa pangkat B, iniisip ang paraan ng kompetisyon sa pagkakataong ito. Nahulaan na rin niya ang kanyang oras. Mula sa bilang na ito, mukhang hindi pa ako ang susunod na lalaban sa maikling panahon. Ang pangkat A ang unang lalaban. Kaya't ang mga eksperto sa sekta ay umakyat na sa entablado para maglaban. Tamad na humiga si Austin Cloud sa ere. Naghihintay sa kanyang pagkakataon. Susunod na laban. Kyuya ng Illusion Moon Hall laban sa isang espesyal na pangalan ang binanggit. Napakadiin at malakas, na nagpagising sa kanya. Melody Swordheart ng Reflecting Seal Hall. Parehong lalaki at babae ang nagpakita ng kasabikan. Ho, ang nangungunang core disciple. Sa wakas, hihintayin na nating lumaban si Senior Sister Melody. Nagsimulang umingay sa ibaba dahil sa mga sigawan. Melody Swordheart. Umupo si Austin Cloud para manood ng magandang palabas. Talagang mataas pa rin ang popularidad ni Junior Sister Melody. Sa tabi nito, may umalingaw-ngaw ding sigaw ng pangalan ng iba. Kyuyan. Ang pangalang iyon ay nagpaalala sa kanya ng malakas na anino ng isang babae. HMPH, marami pa ring sumisigaw ng pangalan ni Kyuyan. Narinig ko, si Senior Sister Kyuyan ay isang napakagandang babae. Hindi kakaunti ang mga core disciple na nanliligaw sa kanya. Lahat ng mga lalaking disipulong ito ay sobrang nasasabik. Natatakot akong hindi nila gustong mabilis na mapanood ang laban ng dalawang magagandang babae. Ang payat na mga binti ng babaeng iyon ay lumitaw. Ang leleyan ng damit ay lumilipad sa gitna ng mga bulaklak ng peach. Lalong nagpataas sa kasabikan ng mga disipulo. Dumating na, si Kyuyan. Ang babaeng may dalawang maayos na nakataling buhok. Naglalabas ng isang kumikinang at mahiwagang kulay ng bulaklak. Iyon ay si Kyuyan ng Illusion Moon Hall. Ika-6 sa Heavenly Prodigy ranking. Ika-4 na antas ng Purple Mansion Realm. Sa sandaling ito, mula sa langit, isang tao ang direktang bumaba. Napakabilis at maayos. Senior Sister Melody. Dumating na ang nangungunang core disciple. Isang kalmadong mukha ang lumitaw pagkatapos ng hangin. Siya si Melody Swordheart ng Reflecting Seal Hall. Nangunguna sa Heavenly Prodigy ranking. Na may cultivation na ika-5 antas ng Purple Mansion Realm. Ang kanyang mga matang kulay amber ay nanlaki. Nakatingin sa kalaban. Kasabay nito, napansin din siya ni Austin Cloud.
Mas mataas pa siya kaysa kay Kyuyan. Ang sword intent ni Junior Sister Melody ay naging mas solid. Tumaas din ang kanyang cultivation. Labis na nagulat si Lantong. Ang lakas ni Melody Swordheart, tumaas na naman. Pinuri rin siya ni Dongjing. Ngunit ang lakas ni Kyuyan ay hindi rin dapat maliitin. Ang kanyang Illusion Moon Sword Technique ay pinagsamang ilusyon at sword technique. Mahiwaga at mahirap hulaan. Hindi maliit ang lakas. Ngumiti si Yuzin ng mahinhin. Nagtanong kay Elder Wen Jian. Sect Master, ano sa tingin mo ang magiging resulta ng laban na ito? Sa kanyang karanasan, maaga niyang nahulaan. Ang dalawang ito ay kabilang sa mga pinakamagagaling. Ngunit mas mataas ng isang antas ang realm ni Melody Swordheart kaysa kay Kyuyan. Sa tingin ko, kalahating insenso lang. Malalaman na ang mananalo. Ang lakas mula sa dalawang babae ay malakas na sumiklab. Magsimula na ang laban. Nagsalita si Kyuyan. Senior Sister Melody. Ang huli nating laban ay 1 taon na rin ang nakalipas. Sumagot siya. Senior Sister Q. Ayos ka lang ba? Hinaplos ni Kyuyan ang manipis na espadang parang sinulid. May kumpiyansang ipinagmayabang sa kaharap. Noong nakaraan, naglaban tayo ng 133 na galaw. Natalo ka pagkatapos ng isang espada. Mula noon, nagsikap kang maglinang. Iba na ang iyong lakas ngayon. Agad niyang ginamit ang Hidden Moon Sword Technique Myriad Stars para hatiin ang sarili sa hindi mabilang na anyo at tumalon paitaas. Umaasa akong makikita ko ngayon ang mas malakas na sword technique ni Senior Sister. Mahigpit na hinawakan ni Melody Swordheart ang kanyang espada. Nanlaki ang mga mata at kitang-kita ang ningning. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinugot ang nagniningning na talam mula sa kaluban para umatake. Kakalabas pa lang ng espada. Bigla nang tumalon si Melody Swordheart palabas ng entablado. Melody Swordheart, hindi pa tapos ang laban. Saan ka pupunta? Ngunit sa likuran ng malamig na babaeng iyon ay hindi mabilang na mga guhit ng espada ang naiwan. Nahulog sa lupa ang espada ni Kyuyan dahil sa takot. Ang lahat ng kanyang ilusyon ay naduraj sa harap ng kanyang mga mata. Napumilit sa kanyang mapabulalas. Sumusuko na ako. Nakatayo si Kyuyan sa gitna ng entablado. Ang mga piraso ng nasirang teknik ay nahuhulog. Kahit napakapait, hindi mapigilan ng kanyang kamay ang panginginig. Natalo, ako. Inilagay ni Melody Swordheart ang dalawang kamay sa likod. Tumango, nagbigay daan. Ang labanang iyon ay nangyari sa isang iglap lamang, na nagpatulala sa mga tao sa paligid. Anong nangyari? Bakit direktang sumuko si Senior Sister Kyuyan? Sa itaas, 2 core disciple ang nag-uusap tungkol sa laban kanina. Senior Brother Zhao, ang sword strike kanina. Nakita mo ba? Sa isang iglap lamang ng sword light, pinutol lahat ng mga natitirang anino. Ang antas ng sword daw ni Senior Sister Melody ay tumaas na naman. Nakikita pa nila ang ilang maliliit na galaw na ginawa ni Melody Swordheart. Bukod pa riyan, noong nasa katawan pa ng espada ni Senior Sister Kyuyan si Senior Sister Melody. Nagdagdag pa siya ng mga puntos na nagpabaliktad sa daloy ng spiritual energy, na nagdulot ng pagkawala ng hawak. Si Jiang Du, ang pangatlong disipulo sa Heavenly Prodigy ranking, ang nangungunang disipulo ng Flowing Cloud Hall, ay kalmadong nagsuri, kaya't nahulog ang spirit sword sa kamay ni Senior Sister Kyuyan at automatiko siyang sumuko. Si Zhao Chunlu, ang pangalawa sa Heavenly Prodigy ranking, ang dating nangungunang core disciple ng Asher Cloud Sword Sect, ay nakapamayaiwang, bumubulong. Sa totoo lang, noon ay 12 hanggang 13 puntos iyon. Kung ilan eksakto, hindi ko nakita ng malinaw. Si Austin Cloud naman sa panig na ito ay nakatungo. Bumubulong sa sarili ng ilang napaka-interesanteng bagay. Maliban kung isang espada ang pumutol sa mga natitirang anino sa buong kalangitan. Bamantong hininga siya. Ngunit medyo humanga rin. Pagkatapos ay gumamit ng 23 magkakasunod na espada para sirain ang spiritual energy sa espada ni Kyuyan. Ang determinadong mga mata at tiyak na talam ng espada ay nagpatunay sa pagiging espesyal ni Melody Swordheart. Hindi may kakaila na siya ang nangungunang core disciple. Nag-iwan lang ako ng isang marka ng espada para sa kanya. Pero nagawa niyang maunawaan ang Great Dao Embryonic Sword. Talagang hindi normal. Muling lumingon si Austin Cloud sa ibang lugar para maghanap ng kasiyahan. Tingnan mo kung gaano ka-excited ang grupo ng mga Hallmaster at Elder. Sa sandaling ito,
Hindi na napigilan ni Dongjing ang kanyang boses. Napabulalas. Hindi ako nagkakamali, di ba? Si Lantong, habang natataranta, ay tumawa ng malakas. Kanina, iyon ay ang Great Dao Embryonic Sword. Nang maalala ang payat na anino ng babaeng iyon, lalo silang hindi makapaniwala. Tama, talagang. Si Melody Swordheart, ilang taon pa lang siya. Ang oras ng kanyang paglilinang. Natatakot akong hindi pa umaabot ng 20 taon. Nakita ni Guo ang mga bagay na iyon. Labis na umaasa. Ang talentong ito, walang hangganan ang hinaharap. Ang tinatawag na Great Dao Embryonic Sword ay tumutukoy sa 3,000 Great Dao sa loob ng Great Dao Sword. Sa buong Kangyuan Realm, ang mga cultivator sa ika-9 na antas ng Purple Mansion Realm ay umaabot sa libo-libo. Ngunit sa mga iyon, ang mga nakakaunawa sa Great Dao at naisasama ito, mula doon ay nakakapasok sa pagiging immortal, ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix. Napakakaunti, lumingon pa siya, nagsalita sa Sect Master, hindi mabilang na mga cultivator. Para sa kaunting pagkakataon sa Great Dao, ay walang tigil na pumapasok sa mga Forbidden Land, mga mapanganib na lugar, para lamang makakuha ng kaunting kaliwanagan. Mula doon ay makamit ang Dao. Sect Master, ang talentong ito, sa buong Kangyuan Realm, mahirap makahanap ng isa, kung buong pusong aalagaan. Ang Azure Cloud Sword Sect ay magkakaroon ng tagapagmana. Ang hinaharap ay napakagandang asahan. Tumawa rin si Elder Wen Jian ng may kasiyahan. Ang aking Azure Cloud Sword Sect ay may ganitong talentadong disipulo. Ang hinaharap ay siguradong lalong lalakas. Pagkatapos ng kompetisyong ito, hahanapin ko si Melody Swordheart. Tatanungin ko kung paano ba talaga siya naglilinang. Sa panig na ito, hawak ni Austin Cloud ang relo sa kamay. Pagod na hinihimok, matatapos ba ang kompetisyon ngayong araw? Malapit na ang oras ng uwian ko. Natapos na ang nakaraang laban. May nasugatan na bumalik, at patuloy silang tumatawag ng pangalan. Susunod, Disipulo numero 23, pakiakyat sa harap. Guan Shanyu ng Floang Cloud Hall. Siya ay nagsasalita ng napakayabang. Ngunit biglang humina ang kanyang boses. Laban kay Austin Cloud ng Floang Cloud Hall. Siya na naman ang lalaking iyon. Nagngangalit ang ngipin ni Guan Shanyu sa galit. Pagkatapos ay suminghal. Malakas siyang lumundag mula sa itaas. Bumaba sa lupa ng napakalakas at may awtoridad. Ika-14 sa Heavenly Prodigy ranking. Ikalawang antas ng Purple Mansion Realm. Pangalawang disipulo ng Floang Cloud Hall. Si Guan Shanyu. Nakatitig siya sa lahat ng nasa harap. Itinaas ang kanyang malaking espada. Medyo nahihiya si Austin Cloud. Hindi ko inaasahan. Ang unang laban ay kailangang harapin ang kapatid sa sekta, at panlabintatlo pa sa Heavenly Prodigy ranking. Kaiba sa kanyang kasama, napakakalma niyang pumasok sa entablado. Agad ding nagsimula ang laban nang lumikha si Austin Cloud ng isang harang na dahon muna. Magsimula na ang laban. Tinanong siya ni Guan Shanyu. Ang iyong talisman, naayos mo na ba? Sumagot siya. Masasabing tapos na. Nang makita ang ugaling iyon ni Austin Cloud, lalong nainis si Guan Shanyu. Sinabi ang kanyang saloobin. Mula nang sumali ako sa Floang Cloud Hall, nagpasya na akong maging nangungunang hall ng Azure Cloud Sword Sect. Napakahigpit niyang sinanay ang mga disipulo. Tinulungan silang lumakas agad. Karaniwan. Napakahigpit ko sa mga kapatid. Umaasa lamang ako na lahat ng disipulo ng Floang Cloud Hall ay magsisikap sa paglilinang. Magbibigay ng bahagi ng kanilang lakas para sa Floang Cloud Hall. Ngunit nainis din siya sa konsepto ni Austin Cloud na pumasok at umuwi sa takdang oras. Ngunit ikaw, bilang isang core disciple ng Floang Cloud Hall, hindi lamang hindi nagsisikap, bagkus ay tamad pa, na nagiging hadlang sa buong Floang Cloud Hall. Nang marinig iyon, nagulat siya. Ano? Bakit parang mas nagmamalasakit ka pa kaysa kay Master? Kalmado pa rin siyang nagpaliwanag para sa sarili. Senior Brother Guan, lubos kong hinahangaan ang iyong diwa. Ngunit hindi mo maaaring ipilit ang iyong kalooban sa iba. Ang 9 AM trabaho, 5 PM pahinga ay ang aking prinsipyo sa buhay. Hindi katamaran. Kailangan mong malaman, sa buhay ng tao, bukod sa paglilinang at trabaho, marami pang ibang makabuluhang bagay na maaaring hangarin at maranasan. Bigla niyang naalala ang galit na mukha ng kanyang boss sa nakaraang buhay. Ito ay isang bagay na natutunan ko sa masakit na paraan.
Sana maintindihan mo. Ngunit sumagot si Guan Shanyu ng hindi sa kanya kasabay ng isang pagwasiwas ng espada. Austin Cloud, hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng dahilan. Ayaw mo man lang gamitin ang sword daw para lumaban. Sa halip ay umaasa ka sa mga bagay na iyon mula sa masamang landas. Tumalon siya paitaas. Isang nag-aalab na haligi ng hangin ang lumabas. Ngayon, sisirain ko ang iyong talisman. Para malaman mo ng malalim. Ang ating Azure Cloud Sword Sect. Ginagamit ang katawan para sanayin ang espada. Ginagamit ang espada para pumasok sa daw. Bumagsak siya ng isang atake mula sa itaas dala ang galit. Ang sword daw ang huling layunin na hinahangad nating mga disipulo. Isang atake ang lumikha ng isang malaking pader ng yelo. Tumama sa harang ni Austin Cloud. Kinilabutan ng mga tao sa ibaba. Napakalakas na sword strike. Ang lakas ng sword strike na ito ay sapat na para may kumpara sa ikalimang antas ng Purple Mansion Realm. Ang katawan ni Austin Cloud ay naipit sa loob ng yelo. Itong si Austin Cloud, mukhang natangay na siya ng isang alon. Ang hamak na ito na nasa Spirit Palace Realm, ang makatagal hanggang ngayon ay napakaswerte na. Nanigas ang kanyang mukha, nakatayo sa yelo, ngunit unti-unti nang nabubuo ang mga bitak. Isang malaking ngiti ang lumitaw pagkatapos ng mga piraso. At ang hindi pa tapos na pahayag. Tapos na ang laban. Sa labang ito, ang panalo. Sinira niya ang yelo. Kalmadong lumabas para purihin ang kalaban. Ay hindi may kakaila si Senior Brother Guan. Ang lakas ng isang espadang ito ay lumampas sa aking inaasahan. Ang taong ito, talagang matigas ang ulo. Nagulat si Ryan kasama ang ilang kasama sa tabi. Si Guan Shanyu naman ay natulala dahil nabuhay siya. Ang isang espadang pinag-ipunan ko ng buong lakas, nasira lamang ang talisman. Hindi man lang siya nasugatan kahit kaunti. Muling nagkaharap si Guan Shanyu at si Austin Cloud. HMPH. Ang lahat ng talisman na ginamit mo, ang epekto ng depensa ay mas malakas kaysa sa inaakala ko ng kaunti. Ngunit ngayon, naubos na ang talisman. Paano mo ako lalabanan? O direkta ka ng Sisuko? Itinaas ni Austin Cloud ang kamay para magdagdag pa ng ilang talisman. Gusto ko ring direktang sumuko. Ipinasok niya ang spiritual energy dito. Seryosong nagsalita sa tao. Senior brother, paumanhin. Sa labang ito, kailangan kong manalo. Hindi natinag si Guan Shanyu. Tumawa ng malakas. Ang iyong talisman ay nasira ko na ng isang beses. Magkakaroon din ng pangalawa. Ngunit unti-unting humina ang tawang iyon nang hindi mabilang na talisman ang muling ipinatawag. Ang mga talisman na ito, hindi madaling kontrolin. Para sa iyong kapakanan, pinapayuhan kitang sumuko na. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang bilang ng mga talisman sa paligid ni Austin Cloud ngayon ay ilang beses pang mas marami kaysa kanina. Ang talisman kanina, ordinaryong bersyon lamang. Pagkatapos, nagsama-sama sila para lumikha ng isang napakalaking harang. Ito ang kumpletong bersyon. Dumilim ang mukha ni Guan Shanyu. Tinitingnan ang kakaibang bagay sa harap. Habang si Austin Cloud ay nagtago na sa likod ng mga talisman na iyon. Nagsalita, inaanyayahan ko si Senior Brother Guan na magbigay ng turo. Ang boses ni Austin Cloud ay lumabas mula sa umiikot na dagat ng mga talisman. Inaanyayahan ko si Senior Brother Guan na magbigay ng gabay. Napanganga si Guan Shanyu. Hindi makakilos pansamantala. Ang mga manonood ay nagkagulo rin. Ito, anong klaseng laro ito? Saan niya nakuha ang ganoong karaming spirit talisman? Ito ba ang VIP boss? Nagngalit ang ngipin ni Guan Shanyu. Hindi sumusuko. Tumalon siya. Iwinasiwas ang malaking espada. Sirain mo para sa akin. Agad. Ang mga tipak ay sumunod sa lakas ng kanyang hagis. Tumama ang malalaking bato sa dagat ng mga talisman ni Austin Cloud. Tumalbog palabas. Lahat ay nakatutok. Pinapanood ang resulta. Ang resulta, ang dagat ng mga talisman ay nanatiling buo. Walang kahit kaunting pinsala. Nagbulungan ng ilang tao. Isang tao ang nagsabi, noon, isang formation lamang na may 10 talisman. Kinailangan ni Guan Shanyu na gamitin ang lahat ng lakas para sirain ito. Nalito ang isa pa. Ngayon, ang mga talisman ay napakarami. Halos bumubuo na ng isang matibay na pader. Gaano kalakas na atake ang kailangan para masira ito? Isang elder na may berdeng buhok ang nagmamasid mula sa itaas.
Tinitingnan ng umiikot na pader ng mga talisman na naging kalahating bilog. Sinabi niya, sabay-sabay na paggamit ng ganoong karaming spirit talisman. Nagtaka siya sa kanyang spiritual energy na nasa Spirit Palace realm. Kaya ba niyang mapanatili ito? Isang elder sa tabi ang nanghamak. HMPH. Siguradong uminom ng pill na nagdaragdag ng spiritual energy o gumamit ng treasure. Bumantong hininga si Elder Wenjian. Hindi ko inaasahan. Sa pagkakataong ito, binago ko ang mga patakaran ng kompetisyon ng sekta. Ngunit nagamit pa rin ni Austin Cloud ang paraang ito para makahanap ng butas. Kumunat ang noo ni Guo. Naisip niya, mula sa simula, gumamit siya ng pangunahing talisman formation para protektahan ang sarili. Sinadyang hindi ipakita ang kumpletong talisman formation. Mula doon, hinikayat niya si Guan Shanyu na gamitin ang buong lakas para umatake. Nahulaan niya, pagkatapos maubos ang malaking bahagi ng spiritual energy. Ginamit niya ang kumpletong talisman formation. Mula doon, hindi na kailangang mag-alala na masisira ito ni Guan Shanyu. Iniisip ang mga matang nagniningning na parang bituin ni Austin Cloud. Naisip ni Guo, hindi kaya, lahat ito ay nasa kanyang kalkulasyon. Ngumisi siya, dahil sa pangako sa akin, bihira kong makita si Austin Cloud na ganito katapang. Tuwang-tuwa talaga ako bilang master. Tumingin si Guo sa entablado. Ang mga tipak ng yelo ay walang tigil na tumatama sa pader ng talisman. Ngunit pareho silang disipulo ko. Kahit sino ang matalo, masakit niyang naisip, ayokong makita. Sa sandaling ito, pagod na si Guan Shanyu. Lumuhad siya, humihingal, sa kanyang puso, nagmumura, nakakainis. Tinitingnan ng pader na gawa sa talisman na walang pinsala mula kanina. Desperadong umupo si Guan Shanyu. Galit niyang sinuntok ang sahig. Kahit na naubos ko na ang aking spiritual energy, hindi ko pa rin masira ang talisman formation na iyon. Ipinikit niya ang mga mata. Sumigaw. Ako, sumusuko na ako. Nang marinig iyon, sumigaw ang referee. Sa laban na ito, si Austin Cloud ng Flowing Cloud Hall ang panalo. Sa sandaling ito, unti-unting nawala ang pader ng talisman. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Kinuha lahat ng ginamit na talisman. Nag-abot siya ng kamay. Yumuko. Nagsalita. Senior Brother Guan. Nagbigay daan ka na. Hindi siya pinansin ni Guan Shanyu. Malamig siyang suminghal. Tumalikod. Umalis. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya. Lumingon. Nagsalita kay Austin Cloud. Ang intensity ng talisman formation mong ito, para sa isang cultivator na nasa ikatlong antas ng Purple Mansion Realm. Kailangan lamang ng kaunting konsentrasyon at pag-atake para masira ito. Naiinis na sinabi ni Guan Shanyu. Ang ganitong pamamaraan. Paanong magiging epektibo ito sa pangalawang beses laban sa ibang mga disipulo? Pagkasabi nito, bumantong hininga siya. Natalo ako sa iyo. Ang mga salitang ito, wala akong karapatang sabihin. Mabait siyang nagpaalala. Ngunit kung aasa ka lamang sa talisman formation na ito, mahihirapan kang umabot ng malayo. Sana lang ay may iba ka pang alas na magagamit para may angat ang Flowing Cloud Hall sa mas mataas na ranggo. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nagulat si Austin Cloud. Senior Brother Guan. Hindi na nagsalita pa si Guan Shanyu. Lumundag. Umalis. Nag-abot na lamang ng kamay si Austin Cloud bilang pasasalamat. Salamat, Senior Brother Guan. Sa pagtuturo, naalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Guan Shanyu. Bahagyang kumaibat ang kanyang labi. Kahit medyo masakit ang mga salita ni Senior Brother Guan. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Nag-abot ng kamay. Pinanood ang anino ni Guan Shanyu na papalayo. Ngunit mabuti pa rin ang kanyang kalooban. Ngunit ang ranggo, para sa akin. Dagdag na gulo lamang. Sa mundong ito, gusto ko lamang ng isang normal na buhay. Pagkatapos, tumapak si Austin Cloud sa entablado. Bumalik sa pangunahing daan. Medyo tahimik sa paligid. Biglang isang mapangotyang boses ang umalingaw-ngaw. Ang pagkapanalong ganito ay masyadong hamak. May sumang-ayon. Tama. Paanong hindi man lang siya gumamit ng kahit isang espada? Hindi pwede. Palihim na sinulyapan ni Austin Cloud ang mga taong iyon. Ngumisi siya sa kanyang puso. Haha, alam ko na. Magkakaroon talaga ng ganitong reaksyon. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar. Umupo. Sumandal sa puno. Nagpahinga. Masyadong nakakapagod kanina. Sa isang mataas na lugar.
Pinapanood ni Melody Swordheart ang laban mula pa sa simula. Nagtataka siya. Bakit gumagamit ng spirit talisman si Senior Brother Austin? Biglang isang boses ang tumawag sa kanya. Junior Sister Melody. Lumingon siya para tingnan kung sino iyon. HMPH. Si Luohi, core disciple ng Reflecting Seal Hall, ay nakangiting lumapit. Ang laban kanina, hindi ba't sa tingin mo ay hindi rin gaanong marangal? Inulit ni Melody Swordheart. Hindi marangal. Ang sinabi ni Luohi ay tila tumama sa kanyang ugat. Kumunat ang kanyang noo. Matalas. Senior Sister Luo, paano mo nasabi iyan? Naiinis siyang nagpaliwanag. Sa kompetisyong ito, matagal nang itinakda ng Sect Master ang mga patakaran. Walang limitasyon sa anumang pamamaraan. Hanggat mananalo, ayos lang. Lumapit si Melody Swordheart kay Luohi. Kinu-question. Senior Brother Austin, nanalo siya gamit ang sariling kakayahan. Ano ang hindi marangal doon? Tulala si Luohi. Hindi maintindihan kung bakit siya nagagalit ng ganoon. Gusto ko lang namang maghanap ng mapag-uusapan. Masyadong malaki ang reaksyon ni Junior Sister Melody. Hindi rin nagpatalo si Luohi. Nagsalita ulit, ngunit ang disipulo ng Azure Cloud Sword Sect natin, hindi man lang gumamit ng isang sword technique, hindi ba't masyado na iyon? Ngumisi si Melody Swordheart. Sino ang nagsabing ang Azure Cloud Sword Sect natin ay kailangang gamitin lamang ang espada para pumasok sa DAO? Sa pagkakaalam ko, ang ikalawang Elder ay nakapasok sa Ascension Realm dahil sa Great DAO of Wind. Bigla siyang humajakjek. Hindi maintindihan ang dahilan. Si Senior Brother Austin, hindi siya naglabas ng espada. Nagniningning ang mga mata ni Melody Swordheart. Dahil walang sino man ang makakapilit sa kanya na ilabas ito. Tulalang nakatingin si Luohi kay Melody Swordheart. Medyo kakaiba. Junior Sister Melody. Anong nangyayari sa iyo? Ikinumpara niya ang dating Melody Swordheart sa taong masayang-masaya sa harap niya. Bilang nangungunang core disciple ng sekta. Noon, palagi siyang masipag. Sa mga tamad na disipulong iyon. Hindi niya pinapansin. Nalilitong tiningnan ni Luohi ang namumulang mukha ng kaharap. Ngunit nang banggitin si Austin Cloud, ang pinakatamad na disipulo sa sekta, ipinagtatanggol pa niya ito. Ngayon, medyo kakaiba si Junior Sister Melody. Biglang isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Joe Rui, paano mo nagawang kumilos ng ganoon kalupit? Ang boses na ito ay nakaagaw ng pansin ni na Melody Swordheart at Luohi. Pati si Austin Cloud na tahimik na nagpapahinga ay nagising. Sa sandaling ito, sa entablado, isang taong nakahandusay doon. Buong katawan ay duguan. Isang espada ang nakatusok sa gitna ng dibdib. Ang gumawa ng ganoong kalupitan ay dahan-daang bumaba sa lupa. Malakas na umihip ang hangin sa kanyang damit. Ngunit nakangiti pa rin siya ng mayabang. Siya si Joe Rui, core disciple ng Flowing Cloud Hall. Ika-33 sa Heavenly Prodigy ranking. May nag-anunsyo tungkol sa mga patakaran ng kompetisyon. Ang kompetisyon ng sekta sa pagkakataong ito. Kahit walang limitasyon sa anumang kondisyon sa laban. Nakatayo si Austin Cloud sa itaas. Pinapanood ang entablado. Nagpatuloy ang tagapag-anunsyo. Ngunit mayroon ding napakahigpit na patakaran. Hinding-hindi dapat sadyang saktan ang kapwa-disipulo. Sumigaw ang law enforcement elder. Joe Rui, ano ang ginawa mo? Agad na nagpaliwanag si Joe Rui. Sana po ay maliwanagan ninyo. Law enforcement elder, sinabi niya. Ang sword technique ng inyong lingkod, pansamantalang sumabog, hindi na mapigilan, kaya't hindi sinasadyang napatay ko ang disipulong ito. Nag-isip si Feng Tianli. Pagkatapos ay nagsalita kay Hallmaster Go. Ang isang espada kanina ng disipulong ito, sa isang iglap, nagawang magpakawala ng lakas ng ikalimang antas ng Purple Mansion Realm. Hallmaster Go, bakit hindi ko pa naririnig na may ganitong numero 1 disipulo ang Flowing Cloud Hall? Nagsimulang mag-isip si Hallmaster Guo. Ang batang si Joe Rui na ito, maraming taon na ang nakalipas. Lumabas siya para maghanap ng Secret Realm. Hanggang kalahating buwan na ang nakalipas. Nasira niya ang Secret Realm at bumalik sa sekta. Hindi ko inaasahan, mula sa ikalawang antas ng Purple Mansion Realm ay umabot na siya sa ikalimang antas. Inalala ni Hallmaster Guo ang panahong iyon. Nahulaan niya, hindi kaya, sa Secret Realm. Nakakuha siya ng pamana mula sa isang dakilang eksperto. Naalala ni Elder Wen Jian ang sword strike ni Joe Rui kanina.
Ang isang espada kanina, mula sa sinaunang panahon, isang secret technique na eksplosibo sa sekta, ang pangalan ay Explosive Spirit Art. Ipunin ang lahat ng spiritual energy sa isang punto. Pagkatapos ay pakawalan. Nahulaan niya. Kaya't ang lakas ng atake na inilalabas ng spell ay napakalakas. Ngunit ang kahinaan ay, napakahirap kontrolin ng sarili ang intensity. Mula sa kung saan, lumitaw si Elder Zhao. Sa laban na ito, hindi naman sinasadya ng disipulong ito. Nag-utos siya, ayusin muna ang lugar para sa bangkay ni Dugo. Sumagot ang isang disipulo, masusunod po, Sect Master. Umupo ang Sect Master sa kanyang pwesto. Pagkatapos ay pinaalalahanan ng lahat. Ang lakas ni Dugo ay hindi sapat, kailangan pa ring lumaban, hindi sinasadyang napatay ni Zhao Rui. Sana mag-ingat ang mga disipulo. Ang espada ay walang mata. May disipulong nagsabi, kung hindi mataas ang lakas, mas mabuting sumuko na lang agad. Nagbigay-pugay sina Luohi at Melody Swordheart sa entablado. Malungkot si Luohi sa mga nakaraang kompetisyon ng sekta. May mga tao ring dahil sa pagkaubos ng spiritual energy ay pilit na lumaban ng sobra. O kaya naman ay hindi pinahalagahan ang sariling buhay at desperadong lumaban. Sumang-ayon si Melody Swordheart, tama, ngunit noon, ang mga hallmaster sa paligid at ang law enforcement elder ay agad na nakakatulong. Naawa siya. Hindi ko inaasahan. Ngayon, talagang may nangyaring hindi inaasahan. Iniisip ang laban kanina. Hawak ang espadang puno ng dugo ng kalaban. Ngumisi si Zhao Rui ng mayabang. Nakuha rin ni Austin Cloud ang sandaling iyon, na nagdulot sa kanya ng pag-iisip. Medyo naguguluhan. Nagtataka. Pakiramdam ko, mali, kanina. Tila naramdaman ko ang isang hibla ng demonyong enerhiya mula sa kanya. May nag-anunsyo, dahil sa insidente sa laban na iyon. Nagdulot ito ng napakalaking presyon sa puso ng mga natitirang core disciple. Susunod na laban, kahit na ginamit ng lahat ang iba't ibang ultimate techniques. Hanggang sa huli, nagpatuloy ang tagapag-anunsyo, sa 55 core disciple. Mahigit kalahati na ang na-eliminate. Matagumpay na nakapasok sa ikalawang round ng kompetisyon ang kabuuang 28 na tao. Nag-angat ng baso ng alak ang Sect Master. Nagbati, binabati ko ang mga natitirang disipulo. Susunod, isasagawa ang bunutan para sa ikalawang round ng kompetisyon. Itinaas ng lahat ang kamay para tanggapin. Tiyak si Austin Cloud, hanggat mananalo ako sa laban na ito, makakapasok na ako sa top 20. Naalala niya si Master, kung gayon. Matutupad ko na ang pangako kay Master. Hanggat sa ikatlong round, matatalo ako ng natural. Pagkatapos ay aalis sa laban. Nagsalita ang tagapag-anunsyo. Ikalawang round ng kompetisyon. Magsisimula na. Si Zhao Rui ng Flowing Cloud Hall laban kay Yun Tu Cheng ng Star Cloud Hall. Nagkagulo ang mga tao. Pinag-uusapan kung sino ang mananalo. Isang disipulo ang nagsabi, "Oh, sa laban na ito, sino sa tingin ninyo ang mananalo?" Sa tingin ko, si Senior Brother Yun ang mananalo. Siya ang nangunguna sa Star Cloud Hall. Napakataas ng kanyang antas sa sword daw. Tumutol ang isang disipulo. Sa tingin ko, hindi pa tiyak. Narinig ko, si Senior Brother Zhao Rui ngayon ay nasa ikalimang antas na ng Purple Mansion Realm. At nakatanggap pa ng sinaunang pamana. Ang kanyang lakas ay malakas lamang. Hindi mahina, si Yun Tu Cheng. Ikalima sa Heavenly Prodigy ranking. Ikaapat na antas ng Purple Mansion Realm. Ang nangungunang disipulo ng Star Cloud Hall. Mukha siyang mayabang. Hinahamak si Zhao Rui. Noon, hindi kita kilala. Sa totoo lang, maliban sa 10 nangunguna sa Heavenly Prodigy ranking, hindi ko pinapansin ang iba. Ang kanyang anyo ay mayabang. Ngunit nagpakita ng pagiging maginoo. Dahil bago ka, pagbibigyan kitang mauna. Ang mga disipulo ng Star Cloud Hall sa ibaba ay nagsisigawan. Senior Brother Yun. Senior Brother Yun. Galingan mo. Senior Brother Yun. Turuan mo siya ng leksyon. Nasaksihan ni Austin Cloud ang kayabangan ni Yun Tu Cheng. Naisip, ang taong ito, mula nang lumitaw hanggang ngayon. Walang paw na inulit. Ang pagiging kumpiyansa ay mabuti. Ngunit mag-ingat ka, baka imbes na astig. Mapahiya ka pa. Nakatayo si Zhao Rui sa sword stance. Nakangiting nagpapaalala kay Yun Tu Cheng. Senior Brother, sana mag-ingat ka. Katatapos lang niyang magsalita, isang lilang liwanag ang dumaan.
direktang patungo kay Yun Tucheng. Ang bilis. Nagsimula silang maglaban. Nagniningning ang liwanag. Ginamit ni Yun Tucheng ang espada para salagin ang teknik ni Zhou Rui. Isang iglap lang. Dumura ng dugo si Yun Tucheng. Nataranta ang mga disipulo ng Star Cloud Hall sa ibaba. Ano? Nasugatan si senior brother Yun. Imposible. Ang atake kanina, paanong ganoon kalakas? Nahihirapang sumalag si Yun Tucheng. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yun Tucheng. Medyo minamaliit pala kita. Naisip ni Zhou Rui. Nagtataka ako, paanong nakatayo pa rin siya? Natuklasan ni Austin Cloud ang plano ni Yun Tucheng. Itong si Yun Tucheng, mas matalino kaysa sa inaakala ko. Ginamit niya ang kayabangan at pagmamataas bilang takip. Sa totoo lang, ginamit niya ang mga salita para asarin si Zhou Rui para mauna itong umatake. Gayunpaman, hindi niya sinabing hindi niya ito haharangen. Natuklasan niya, sa sitwasyon kung saan handa na ang lahat, ginamit niya ang Star Cloud Sword Art. Pinakalat ang spiritual energy sa buong kalangitan. Pagkatapos ay pinasabog sa gitna ng ere. Naharang ang kalahati ng lakas ng sword strike kanina. Gumamit ng teknik si Yun Tucheng. Nagsalita kay Zhou Rui. Hindi masama ang sword strike. Ngunit nakita ko na ang bawat hakbang mo. Ginamit niya ang Star Cloud Sword Art technique na nagpataranta kay Zhou Rui. Susunod na teknik, Star C. Nagtaka ang mga tao sa ibaba. Tapos na ba? Nag-isip si Austin Cloud. Tapos na ang laban. Maraming lilang liwanag ang naglabas ng napakalakas na puwersa. May sumigaw. Tingnan ninyo. Nakakatakot ang spirit pressure. Si Zhou Rui ang naglalabas ng lakas na iyon. Nanliit ang mga mata ni Yun Tucheng. Iniisip, habang tinatanggap ang aking ultimate technique, nagawa pa niyang gumanti. Napalibutan siya ng lilang liwanag na iyon. Agad na gumanti si Yun Tucheng. Nagsalita, ngunit, walang silbi. Nasa kalagitnaan siya ng pagganti nang matuklasan niya ang tunay na lakas ni Zhou Rui. Ano? Si Yun Tucheng ngayon ay labis na natataranta. Nalilito. Itinago ng taong ito ang kanyang lakas. Patay. Nataranta si Yun Tucheng sa teknik ni Zhou Rui. Ang mukha ay labis na nahihiya. Wala siyang magawa kundi tanggapin. Sumigaw ng pagsuko. Sumusuko na ako. Ang magic circle ni Zhou Rui ay tila pumulupot kay Yun Tucheng. Binitawan ni Zhou Rui si Yun Tucheng. Bumagsak sa lupa. Hindi inaasahan. Nasugatan si Yun Tucheng dahil sa galing ni Zhou Rui. HMPH, HMPH. Lahat ng tao sa ibaba ay nataranta. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Bumaba si Zhou Rui. Kinuha ang kanyang espada. Mapagkumbaba siyang nagsabi. Nagbigay daan na si senior brother. Tumahimik ang lugar. Lahat ay tahimik. Siguradong nagulat sila lahat sa kinalabasan na ito. Si Guan Shanyu. Nasa ikalawang antas ng Purple Mansion Realm. Pangalawang disipulo ng Flowing Cloud Hall. Na nakasaksi, ay labis ding nagulat. Ang lakas ni Zhou Rui na ito, ganoon pala kalakas. Ang sword strike kanina, ang lakas ay katumbas na ng ikawalong antas ng Purple Mansion Realm. Nagkomento si Hallmaster Go. Ngunit, masyadong mabigat ang killing intent ng disipulong ito. Ang bilis ng sword strike na iyon ay napakabilis. Kahit ako, natatakot akong hindi ko mailigtas sa tamang oras. Kung nahuli pa ng kaunti, natunaw na sana si Yun Tucheng. Sinabi ni Lantong kay Guan Shanyu. Ngunit, tumigil naman siya. Kung gayon, hindi iyon sadyang pananakit. Ang nangyari kanina, marahil ay talagang hindi pagkakaunawaan. Tumakbo si Feng Tianli. Iniisip na talagang gusto niyang kunin ang buhay ni Yun Tucheng. Ipinaliwanag niya ang nangyari. Ngunit sa huli, binawi niya ang killing intent. Pinatigil ang spirit sword. Malinaw na hindi siya kumikilos ng basta-basta. Tila, may iba siyang layunin. Nagduda si Feng Tianli. Hindi kaya, may kinalaman ito sa demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Nakikipagsabuatan siya sa Demon Sect. Mukha siyang nag-aalala, ngunit ayaw niyang isa publiko. Ngunit, isa lamang siyang cultivator na nasa ikalimang antas ng Purple Mansion Realm. Sa harap ng Hallmaster na nasa Ascension Realm at ng mga Elder, isa lamang siyang langgam. Kahit bumagsak pa ang langit, hindi ako ang dapat mag-alala. May nag-anunsyo. Susunod na laban. Tungzan ng Blue Heart Hall laban kay Austin Cloud ng Flowing Cloud Hall. Napagtanto ni Austin Cloud. Ha, ako na pala. Hindi pa nagsisimula. Mayabang nang ipinagyabang ni Guan Shanyu kay Hallmaster Go. Paumanhin.
Hall Master Gu. Ang disipulong ito ninyo, mukhang hanggang dito na lang siya. Tila sumang-ayon din si Hall Master Gu. Sinabi niya, tama, batay sa realm ni Austin Cloud na nasa ikawalong antas ng Spirit Palace Realm. Laban kay Tungzon, wala siyang pag-asang manalo. Nagsisimula na ang laban. Yumuko si Austin Cloud sa kalaban. Sana magbigay ng mas maraming gabay si Senior Brother Tungzon. Ang kalaban ni Austin Cloud ay si Tungzon. Ika-4 sa Heavenly Prodigy ranking. Ika-5 antas ng Purple Mansion Realm. Ang nangungunang disipulo ng Blue Heart Hall. Tila hinahamak niya ang kalaban niyang si Austin Cloud. Isang taong umaasa sa ilang talisman para makatagal hanggang ngayon, karapat-dapat ka bang turuan ko? Nagbulungan ang mga tao. Nag-uusap. Itong si Tungzon, sa kompetisyon ng sekta noong nakaraan. Lumaban siya hanggang sa huli. Sayang. Natalo siya sa kamay ni Melody Swordheart. Maraming disipulo ang naniniwalang ang lakas ni Tungzon ay hindi mas mababa kina Zhao Chunlo at Jiang Du. Ang ranggo para sa kompetisyong iyon ay, unang pwesto sa Heavenly Prodigy ranking. Si Melody Swordheart, pangalawang pwesto. Si Zhao Chunlo, pangatlong pwesto. Si Jiang Du, pang-4 na pwesto. Si Tungzon. Pagkatapos, biglang may umalingaw-ngaw na anunsyo mula sa kung saan. Magsimula na ang laban. Mayabang na sinabi ni Tungzon kay Austin Cloud. HMPH. Ang isang tulad mo, hindi karapat-dapat na ako pa ang kumilos. Kung ayaw mong masaktan, pinapayuhan kitang sumuko na lang sa laban. Sumagot si Austin Cloud ng may determinasyon. Kung hindi susubukan, paano malalaman? Hinamak ng kalaban. Ang ganitong uri ng pagong na hindi gumagalaw, isang espada ko lang. Masisira na iyan. Mayabang din si Guan Shanyu. Katulad ng kanyang disipulo, tiniyak, malinaw na ang mananalo. Ngunit biglang gumamit ng teknik si Austin Cloud. Nalabis na nagpagulat sa mayabang na si Tungzon. Hindi rin maiwasang magulat ng kanyang master. Lahat ng tao sa bulwagan ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ano? Paano niya nagawa iyon? Pinanood ni Melody Swordheart. Napabulalas. Formation Talisman. Dahil nakaugnay ito sa lakas ng langit at lupa, kailangang manatili sa lupa para maging matibay ang depensa. Nataranta si Luohi. Saan niya nakuha ang talisman na iyon? Talagang ngayon ko lang narinig. Nagsalita si Melody Swordheart. Ngunit ang bola ng talisman ni Senior Brother Austin, paanong nagagawa niyang gumalaw ng ganoon kaliksi? Naisip niya, hindi ko inaasahan, napakaraming itinatago si Senior Brother Austin. Bukod sa sword daw. Pati sa Formation Talisman, may ganito siyang pag-aaral. Talagang, hinding-hindi ko siya mahahabol. Agad ding sumunod si Tungzon. Saan ka tatakbo? Pagkatapos, hindi na nag-alinlangan si Tungzon. Gumamit ng teknik, Blue Heart Sword Art. Hawak ni Austin Cloud ang isang talisman. Pinaga niya ang talisman. Nataranta si Tungzon. Anong nangyari? Bakit hindi ko makita? Bilisan mo. Gamitin mo ang Divine Sense. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nahihirapang sumalag si Tungzon. Sa sandaling ito, pinaga niya na ng talisman ang bisa nito. Nasugatan ang kamay ni Tungzon. Masakit siyang sumigaw. Mga salitang puno ng hinanakit. Walang hiyang munting tao. Nang ahas kang gumamit ng patagang sandata para saktan ako. Tumutol si Austin Cloud. Nagpaliwanag. Ano ang sinasabi mo? Ito ang Heavenly Maiden Scatters Flowers, technique sa Asher Cloud Sword Art. Isa itong orthodox sword technique. Maliwanag at marangal. Nang makita iyon ni Hall Master Gu, hindi niya maiwasang mag-isip, munting bata, sa Asher Cloud Sword Art, kailan pa nagkaroon ng ganitong sword technique? Sumagot si Austin Cloud kay Tungzon. Kabaliktaran. Ikaw, habang may hamog, nagpakawala ka ng maraming berdeng patagang sandata. Ang ganitong uri ng patagang pag-atake, talagang napakapangit tingnan. Pagkatapos, naisip ni Austin Cloud, hindi ba't sinabi mong isang espada lang ang kailangan para tapusin ako? Bakit hindi mo man lang ginamit ang sword technique? Nakakainis. Malinaw na ikaw ang unang nagpakawala ng patagang sandata. Mukhang nasasabik si Melody Swordheart. Si Senior Brother Austin, marunong din palang gumamit ng patagang sandata. Nakita ni Luohi si Melody Swordheart. Tinawag, Junior Sister Melody. Umubo ng bahagya si Lantong. Tila nagsasabi kay Guan Shanyu.
Hindi ba't sinabi ni Hall Master Dong na ang mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect natin ay dapat gamitin ang katawan para sanayin ang espada? Mula sa espada papasok sa daw. Bakit pati si Tongzon ay gumagamit na rin ng panlabas na gamit? Nahihiyang nalito si Guan Shanyu. Ngunit nagdahilan pa rin. HMPH. Itong si Tongzon, hinahabol lamang niya ang tagumpay. Ang mga panlabas na gamit na ito, suporta lamang. Ipinag-cross niya ang mga braso. Sumigaw. Kung talagang gusto mong malaman ang mananalo sa laban, kailangan pa ring umasa sa sword technique. Naisip ni Lantong na nakaupo sa tabi. Double standard. Habang naglalaban, naisip ni Tongzon. Peste. Ang taong ito, palagi siyang nagsasalita sa akin mula sa malayo, gusto niyang gamitin ang tunog para alamin ang aking posisyon. Mayabang pa rin siya. Iniisip na nasa kanya ang kalamangan kay Austin Cloud. Ngunit huwag mong kalimutan, malalantad din ang iyong posisyon. Tanga. Ginamit ni Tongzon ang Blue Heart Sword Art. Mukhang tuwang-tuwa si Guan Shanyu. Sumisigaw. Tapos na. Ngunit agad ding kumunat ang kanyang noo. Iyon ay, biglang natali si Tongzon ng kadena mula kay Austin Cloud. Na nagpasigaw sa kanya. Ikaw, plinano mo ako. Bahagyang ngumiti si Austin Cloud sa tagumpay. Na nagpabago sa sitwasyon. Ginamit ni Austin Cloud ang kadena para atali ang kanyang katawan. Itinutok ang espada sa leeg ni Tongzon. Walang silbi. Ang formation talisman na ito, kahit harapin ang isang cultivator na nasa ikalimang antas ng Purple Mansion Realm. Mahihirapan pa rin siyang gumastos ng 30 breaths ng oras. Pinayuhan ni Austin Cloud si Tongzon. Ngayon, may natitira pang 10 breaths ng oras. Kung hindi ka papayag na matalo, mapipilitan lamang akong saktan ka ng kaunti. Si Austin Cloud ang nasa itaas ngayon. Itinutok ni Hall Master Guo ang kanyang espada sa paanan ni Tongzon. Nalabis na nagpataranta sa kanya. Sa huli, kinailangan ni Hall Master Guo na itaas ang dalawang kamay. Sumuko, sumisigaw, sumusuko na ako. Umalingaw-ngaw ang boses ng tagapag-anunsyo. Sa laban na ito, ang panalo ay si Austin Cloud ng Flowing Cloud Hall. Nagbulungan ang mga tao. Tongzon, siya, natalo. Lahat ay nagtataka kung bakit lumitaw si Austin Cloud doon. Kung bakit lumitaw ang Formation Talisman. Sina Zhao Chunlu at Jiang Du. Ang pangalawa at pangatlong ranggo sa Heavenly Prodigy ranking, na nakatayo sa itaas, ay pinanood ang laban ni na Austin Cloud at Tongzon. Sinabi ni Zhao Chunlu, kahit may elemento ng swerte, ang talunin ng ikalimang antas ng Purple Mansion Realm gamit lamang ang ikawalong antas ng Spirit Palace Realm, ang ganitong tagumpay. Sa tingin ko, ay sapat na para maliitin ang sekta. Ngunit iba ang pananaw ni Jiang Du. Swerte, sa tingin ko, hindi tiyak, mula sa simula ng laban. Naloko na si Tongzon. Naging interesado si Zhao Chunlu. Gusto kong marinig ang detalye. Ikinwento ni Jiang Do ang patibong na inihanda ni Austin Cloud para kay Tongzon. Nagsimula pa lang ang laban. Nagsimula nang mag-ayos si Austin Cloud, na nagdulot kay Tongzon na maging kampante. Inulit niya ang sinabi ni Austin Cloud. Kung aasa lamang sa iyo, hindi ka karapat-dapat na ako pa ang kumilos. Kung ayaw mong masaktan, pinapayuhan kitang sumuko na lang agad para mas mabuti. Sumagot si Tongzon. Kung hindi susubukan, paano malalaman? Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Susunod, sa loob ng spirit barrier na bumabalot sa buong arena. Mas maingat pang nag-ayos si Senior Brother Austin. Ibinigay ni Jiang Do ang unang dahilan. Una, gumamit siya ng mga salita para asarin at galitin ang kalaban, na nagdulot sa kalaban na hindi maging alerto na nagtago siya ng patagong sandata sa loob ng talisman. Inulit niya ang sinabi ni Austin Cloud kay Tongzon kanina. Hindi ba't sinabi mong isang espada lang ang kailangan para tapusin ako? Bakit hindi mo man lang ginamit ang sword technique? Pinaalala niya nang magalit si Tongzon. Nakakainis. Malinaw na ikaw ang unang umatake. Napagtanto niya na habang naghahagis sila ng patagong sandata sa isa't isa, palihim siyang nag-ayos ng binding formation sa tabi niya. Ibinigay ni Jiang Do ang ikalawang dahilan. Pangalawa, umasa siya sa lakas ng divine ability. Nagsalita mula sa loob ng talisman formation. Sinadyang ilantad ang kanyang posisyon. Ipinaliwanag niya, para isipin ni Tongzon na nasa loob pa rin siya ng talisman formation. Kahit walang epekto ang pag-atake ni Tongzon,
Umasa siya sa tunog para makalusot sa usok at makarating sa posisyon ni Tungzan. Nang marinig ang paliwanag ni Jiang Du, sumang-ayon si Zhao Chunlu. Nagkomento siya, ang ganitong estratehiya ay talagang hindi galing sa isang ordinaryong tao. Kung mas malakas pa ng kaunti ang cultivation ni Senior Brother Austin. Para sa atin ni Jiang Du, magiging malaking banta siya. Ngumiti si Jiang Du. Ang kanyang cultivation. Tila nag-iisip siya. Haha, natatakot akong hindi ito kasing simple ng ipinapakita sa labas. Pumalakpak ang binatang may asul na buhok. Nagbigay ng positibong komento tungkol kay Austin Cloud. Ginamit ang kahinaan para talunin ang kalakasan. Pinagsama ang talisman daw at formation techniques. Hinulaan ang pagkakataon. Nahuli ang kalaban sa bawat sandali, linano ang buong laban, napakagaling. Ang lalaking may itim na buhok sa tabi ay tila hindi sang-ayon. Naisip niya, HMPH, nagpakita lang ng kaunting talino. Kung hindi naging pabaya si Tungzan, paanong matatalo siya? Nakaupo si Elder Wen Jian sa tabi ni Hallmaster Guwu. Nagbigay ng papuri at positibong puna. Hallmaster Guwu, ang iyong flow ang Cloud Hall ay talagang pugad ng mga nakatagong dragon at tigre. Una si Zhao Rui, pagkatapos si Austin Cloud. Ngumiti si Hallmaster Guwu ng mapagkumbaba. Normal lang ang kanilang ipinakita. May nag-anunsyo. Susunod na laban. Si Melody Swordheart ng Reflecting Seal Hall. Lumitaw siya ng napakaganda. May tumawag. Senior Sister Melody. Nagpatuloy ang tagapag-anunsyo. Ang kanyang kalaban, laban kay Lan Xinyu ng Forest Moon Hall. Nagsalita si Lan Xinyu. Senior Sister Melody. Kung pag-uusapan ng lakas, hindi ako katapat mo. Ito si Lan Xinyu. Ikawalo sa Heavenly Prodigy ranking. Ang nangungunang disipulo ng Forest Moon Hall. Matigas siyang nagsabi, ngunit bilang isang nagsasanay ng espada, mayroon akong pusong hindi tumitigil sa pagsulong. Sumagot si Melody Swordheart, ilabas mo ang buong lakas. Lumaban hanggang sa huli. Ayos na. Puno ng determinasyon at ambisyon si Lan Xinyu. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Para makamit ang tagumpay, hindi ako magdadalawang isip na gumamit ng anumang paraan para labanan at talunin si Senior Sister Melody. Naobserbahan ni Hallmaster Guwu ang kilos ni Lan Xinyu. Labis siyang nagulat. Ano? Nilunok ng batang iyon ang God-breaking void-shattering pill. Ang pill na ito ay maaaring magpataas ng spiritual energy ng isang cultivator ng 5 bahagi. Ngunit kahit manalo, ano na, masisira ang pundasyon dahil dito. Malalim na nag-isip si Elder Wen Jian. Nag-aalala, hindi kaya, gusto ni Lan Xinyu na. Naisip niya, gamitin ang espada para pumasok sa Dao. Umabot sa ika-5 antas ng Purple Mansion Realm. Ayon sa mga patakaran, para makapasok sa ika-5 antas ng Purple Mansion Realm, kailangang may isang tiyak na kondisyon, dapat mayroong isang anyo at pag-unawa sa Great Dao na kanyang nililinang. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap. Ang pill na ito ay maaaring magpataas ng spiritual energy ng isang cultivator ng 5 bahagi. Ngunit kahit manalo, ano na, masisira ang pundasyon dahil dito. Hindi mabilang na mga cultivator ang natigil sa ika-4 na antas ng Purple Mansion Realm. Hindi makalagpas. Ang bilang na ito ay mas marami pa kaysa mula sa ika-9 na antas ng Purple Mansion Realm hanggang sa unang antas ng Ascension Realm. Naisip ni Elder Wen Jian. Para makapasok sa Dao, ganoon pala katindi ang determinasyong manalo. Naisip niya si Melody Swordheart. Sa harap ng ganitong sitwasyon, paano kaya pipili si Junior Sister Melody? Nagsimula siyang humugat ng espada. Handang makipaglaban kay Lan Xinyu. Ginamit ni Melody Swordheart ang isang napakakakaibang spell na nagpabulalas kay Lan Xinyu. Ano itong lakas na ito? Pagkatapos kong uminom ng pill, isang buong lakas na pagsabog, ganoon kadaling nasira. Tumakbo siya papunta sa gitna ng isang spell na may maraming bilog. Na parang kumukuha ng lakas para palakasin ang sarili. Ginamit ni Melody Swordheart ang panloob na lakas. Nagsalita, lumipad, nagtama ang kanilang mga mata. Tila walang gustong magpatalo. Lalaban hanggang sa huli. May ilang sugat na si Lan Xinyu. Biglang naging hindi mabilang na espada si Melody Swordheart. Tumutok kay Lan Xinyu. Nalabis na nagpataranta sa kanya. Biglang tila nakatanggap ng lakas si Lan Xinyu. Bigla siyang lumaban dahil sa panloob na lakas.
Ang binatang may itim na buhok at ang tiyuhin na may kayumangging buhok na nakasaksi ay labis na nataranta. Ito ang paggabay sa sword daw ni Lan Xinyu. Nagawa niya ito sa ganitong antas. Ang pag-unawa sa sword daw ni Melody Swordheart ay isang hakbang na lamang ang kulang sa akin. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Lan Xinyu, siya, nag-breakthrough sa gitna ng laban. Pumasok na si Lan Xinyu sa ikalimang antas ng Purple Mansion Realm. Hawak niya ang dalawang espada. Lumundag papunta kay Melody Swordheart. Nagbanggaan ang dalawang treasure na espada. Hindi inaasahan. Nabaliktad ni Melody Swordheart ang sitwasyon. Nagsalita siya ng may mga matang puno ng kumpiyansa sa tagumpay. Tapos na. Boses ng tagapag-anunsyo. Ang nanalo sa laban ay si Melody Swordheart ng Reflecting Seal Hall. Ang kanyang mga kasama sa ibaba ay walang tigil sa pagpuri. Senior Sister Melody. Ang galing. Hindi may kakaila na si Senior Sister Melody. Ang sword technique na ito, naramdaman ko ng malalim. Si Lan Xinyu naman, talunan, ay lubos na humanga. Nagpasalamat pa siya kay Melody Swordheart. Salamat, Senior Sister Melody, sa pagtuturo. Ang utang na loob na ito, itatatak ko sa aking puso. Naisip niya, malinaw na kaya niya akong talunin anumang oras, ngunit ipinakita niya ang bawat hibla ng espada. Ginabayan ako na makita ang prototype ng sword daw. Mula doon, nag-breakthrough ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang kabutihang ito, hindi ko kayang bayaran. Sumagot si Melody Swordheart. Senior brother, hindi na kailangang maging formal. Labis na humanga si Lan Xinyu sa kanya. Hindi may kakaila na siya ang nangungunang core disciple. Ang spiritual energy at lakas na ito, hindi ito isang bagay na may kukumpara ko. Lahat ay humanga sa kanya. Nasa atin si Senior Sister Melody. Bakit mag-aalala ang Azure Cloud Sword Sect natin na hindi tayo lalakas? Heavenly Prodigy Meeting. Sa lakas ni Senior Sister Melody Swordheart, siguradong makukuha niya ang unang pwesto. May mga bulungan. Mas malakas pa kaysa sa nakakainis na Austin Cloud kanina. Tama. Ang sword technique ni Senior Sister Melody, talagang napakaganda. Nanlaki ang mga mata ni Melody Swordheart nang marinig ang mga negatibong usapan ng mga tao tungkol kay Austin Cloud. Hahaha, tama, yang si Austin Cloud. Hindi marunong gumamit ng sword technique. Puro gamit lang ang alam. Pero nakatagal pa rin hanggang ngayon. Talagang mapalad na tarantad asterisk. Agad na hiniling ni Melody Swordheart sa lahat na humingi ng tawad kay Senior Brother Austin. Lahat ay tumingin kay Senior Brother Austin. Nagsalita si Melody Swordheart, humingi kayo ng tawad. Ang binatang nakaputi na tinutukan ng talam ng espada ay nag-alala. Nakatayo si Austin Cloud na nanunood. Nagtataka, at iniisip, huwag kang gumawa ng mga hindi kailangang bagay para sa akin. Lumuhad ang binatang nakaputi, kitang-kita ang labis na pag-aalala. Nauutal, kami, sinusuri lang namin ang paraan ng pakikipaglaban ni Austin Cloud. Nanlilisik ang mga mata ni Melody Swordheart sa galit. Sumisigaw sa kanya. Sinusuri. Malinaw na naninira kayo. Buong tapang siyang nagsalita. Ang ating Azure Cloud Sword Sect. Kahit nagsasanay ng espada, ngunit bago magsanay ng espada, kailangang sanayin muna ang puso. Mariing ipinagtanggol ni Melody Swordheart ang dangal ni Austin Cloud. Senior Brother Austin. Kahit hindi siya gumamit ng espada sa laban. Ang kanyang talino, kaalaman, at paggamit ng mga patakaran at gamit, ay higit pa sa inyo. Lahat ay nakatayong tahimik, nakikinig sa turo ni Melody Swordheart. Ikinumpara niya sila, kabaliktaran. Kayo, hindi mataas ang inyong lakas. Maagang natalo. Naiinggit pa at hindi tinatanggap ang resulta ng laban ng iba. Sumigaw siya ng may matinding galit at pagkainis. Napakatigas. Ang ganyang pag-iisip, anong karapatan ninyong humusga ng iba? Dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Ang nagmamasid mula sa malayo. Sinabi ng lalaki. Kaya pala, gustong protektahan ni Senior Sister Melody si Senior Brother Austin. Pinagsasabihan ng dalawang disipulong ito na walang galang. Sumingit ang babae. Hindi may kakaila na siya ang nangungunang core disciple ng sekta. Napakalawak ng kanyang puso, at handa pang tumayo para ipagtanggol ang ibang core disciple. Ang dalawang pinagalitan ni Melody Swordheart ay napagtanto na ang kanilang pagkakamali. Kinamot ng babae ang ulo. Nagsalita, may punto si Senior Sister Melody.
Kahit na si Senior Brother Austin na iyon ay hindi gumamit ng sword technique para talunin ang kalaban. Ang resulta ng kanyang laban ay hindi naman peke. Nagsisisi na rin ang lalaki. Kung dahil sa makitid kong pag-iisip ay naiinggit ako sa ibang mga senior at junior brother, medyo hamak nga. Isa pang binata ang humanga sa kilos ni Melody Swordheart. Si Senior Sister Melody, kayang ipagtanggol ang isang disipulong hindi niya gaanong ka-close, ang ganyang puso, matagal bago mapantayan ng iba. Ang binatang humusga kay Austin Cloud ay labis na nagsisisi. Namumula ang buong mukha, naisip niya. Pagkatapos ay sumigaw. Ipinapahayag ang kanyang damdamin. Paumanhin. Senior Brother Austin Cloud. Sumigaw siya ng sapat para marinig ni Austin Cloud mula sa malayo. Ang mga mapanghamak na salita ko kanina sa iyo, talagang isang walang isip na kilos. Sana huwag mong pansinin. Senior Brother. Mula sa itaas. Sumagot si Austin Cloud. Ayos lang. Hindi ko pinapansin. Naisip niya. Junior Sister. Junior Sister. Ano ba itong ginagawa mo? Nasaksihan ni Hallmaster Go ang lahat. Nagbigay siya ng komento tungkol kay Melody Swordheart. Kahit na ang lakas ay higit pa sa iba. Ngunit hindi mayabang. Hindi mainitan ng ulo. Naalala niya ang pagkakasunod-sunod ng kanyang kilos kanina. Una ay ginamit ang sariling sword daw para gabayan si Lan Xinyu na mag-breakthrough sa realm, pagkatapos ay tumayo para ipagtanggol ang disipulong sinisiraan. Ang pusong ito ay ang Supreme Swordheart na tanging mga walang kapantay na sword immortal lamang ang maaaring magkaroon. Pinaalalahanan ni Melody Swordheart ang lahat. Mula ngayon, sino mang manggahas naman ay pa ng iba. Huwag ninyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Nakatayo siya sa gitnang bilog. Lumulutang sa ere. Sa harap ng mga mapagmahal na tingin mula sa lahat. Sinabi niya, ang mga disipulo ng Asher Cloud Sword Sect natin ay kailangang sanayin ng puso. Walang tigil na hasay ng sword techniques. Unawain ang sword daw. Napakamakatwiran at may bigat ang sinabi ni Melody Swordheart. Kung may libreng oras para man-iron ng iba, mas mabuting maglinang na lang ng maayos. Pagkatapos, lumipad si Melody Swordheart papunta kay Austin Cloud. Sinabi niya sa kanya, Senior Brother Austin, nakatayo ako rito. Siguro hindi mo naman pinapansin. Ano? Ngumiti si Austin Cloud. Junior Sister Melody, kung gusto mong tumayo rito. Syempre wala akong tutol. Nang makita iyon ng binatang may itim na buhok, medyo hindi siya sang-ayon. Hindi ko inaasahan, si Senior Sister Melody. Para hindi masiraan si Austin Cloud. Kusang tumabi sa kanya. Nakakainis. Naiinggit ako. Habang naglalakad, tinanong ni Austin Cloud ang intensyon ni Melody Swordheart. Junior Sister Melody, ano ang ibig mong sabihin dito? Tinanong niya ang kanyang opinyon. Senior Brother Austin, ayos ba ang ipinakita ko? Nagpatuloy siya. Kung ganito, sa hinaharap, walang sino man ang mangangahas na man-ire sa iyo sa likuran. Nang marinig iyon ni Austin Cloud, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gulong-gulo ang isip ni Austin Cloud. Sino ang nagsabing gawin mo ang mga hindi kailangang bagay na ito? Ang pinakaayaw ko ay ang makaagaw ng pansin ng iba. Nakakuyom ang kamao ni Austin Cloud. Nang sabihin sa kanya ni Melody Swordheart, ang iyong sword daw, Senior Brother Austin, ay walang kapantay. Ang pagkakaroon ko ng realm at lakas na tulad ngayon ay lahat dahil sa batong iyon mula sa iyo. Senior Brother, kahit na hindi ka naghahangad ng katanyagan, hindi mo pinapansin ang iyong sariling reputasyon. Lumapit siya ng husto kay Austin Cloud. Nagpatuloy sa pagsasalita, na labis na nagpapalito sa kanya. Ngunit may utang na loob ako sa iyo. Hindi ko maaaring hayaan ang iba na basta na lamang manirang puri sa iyo. Nahihiyang namula siya. Bakit ka tumatabi sa akin? Bumalik ka na sa dati mong pwesto. Naisip ni Austin Cloud. Kung alam ko lang, hindi na sana kita tinuruan noon. Nauutal siya. Sa totoo lang, nagtaka si Melody Swordheart sa kanyang puso. May kaunti akong pagdududa, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para tanungin si Senior Brother. Agad na sumagot si Austin Cloud. Hindi naman ako ang iyong master. Nagpakita ng pagbabanta si Melody Swordheart sa kanya. Oh, ayaw akong turuan ni Senior Brother. Hindi ko masisiguro kung ano ang magagawa ko. Sa oras na iyon, kung ano ang iisipin ng ibang mga senior at junior brother, wala na akong kinalaman doon. Napilitang pumayag si Austin Cloud. Sige na nga, itanong mo na ang problema mo.
Pagkatapos mong magtanong, umalis ka na agad. Isang babaeng disipulo ang nakamasid sa kilos ni na Austin Cloud at Melody Swordheart. Nagsimulang maghinala, hindi ko inaasahan, si Senior Sister Melody. Dahil kay Austin Cloud, pinagalitan pa ang ibang core disciple. Hindi kaya, silang dalawa. Nagsimula siyang mag-imagine tungkol sa relasyon nila. Habang nag-iisip, kumunat ang noo, ay magdaw kompanyon. Naisip niya, si Senior Sister Melody, bilang nangungunang disipulo, minahal ang pangalang Austin Cloud na nasa ilalim. Dahil natatakot na mapag-usapan ng iba, maaari lamang silang palihim na. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang dumating si Kyuyan. Nagtatakang nagtanong, "Oh, silang dalawa, mayroon palang ganyang klaseng relasyon." Biglang nagulat ang babaeng disipulo. Tinawag ang kanyang pangalan, Kyuyan Senior Sister. Lumapit si Kyuyan sa tainga ng babaeng iyon para makipagtsismisan. Tingnang mabuti, talagang hindi normal ang relasyon nila. Palihim pa silang nag-uusap gamit ang sound transmission. Ini-imagine nilang dalawa ang eksena kung saan sila ay magkasintahan. Hindi ko inaasahan, talagang nakakagulat na sikreto ito. Natakot ang babaeng disipulo. Nagpaalala kay Kyuyan, Senior Sister, hinding-hindi mo ito dapat ipagsabi kahit kanino. Baka malaman ni Senior Sister Melody at Senior Brother Austin. Mapaparusahan ako ng sekta. Ngumiti si Kyuyan. Tiniyak, syempre, maniwala ka sa akin. Ang bibig ng iyong Senior Sister, napakatikom. Pagkasabi nito, nawala siya. Sige na, may kailangan pa akong asikasuhin. Ipagpatuloy mo ang pagmamasid. Nag-aalalang nagpaalam ang babaeng disipulo. Sigurado naman, hindi magkakalat ng chismis si Senior Sister Kyuyan, di ba? Sa isang iglap, hindi na napigilan ni Kyuyan ang kanyang ugali na makipagchismisan tungkol sa iba. Pagbalik niya sa kanyang tirahan, sumigaw siya ng malakas. May malaking nangyari. Nagtaka ang lahat. Anong nangyari? Sumagot si Kyuyan. Tungkol ito kay Senior Sister Melody. Nagkagulo ang lahat. Senior Sister Melody. Senior Sister Melody. Tinakpan ni Kyuyan ang bibig. Nagpaalala sa lahat. Nagpapakita ng sikreto. Ang bagay na ito, narinig ko mula sa ibang junior sister. Hinding-hindi ninyo ito dapat sabihin sa iba. Lumipat ang eksena sa bahagi ni na Austin Cloud at Melody Swordheart na nagsasanay. Pagkatapos turuan, agad na pamwesto si Melody Swordheart para magsanay. Nakapamayaiwang si Austin Cloud. Bumantong hininga. Hi, alam ko na, Junior Sister, ang pangalan mong cultivation maniac. Pagkatapos masagot ang problema, agad ka nang nagsasanay. Ang taong ito, kahit saan, kahit kailan, makakapasok sa cultivation state. Napabulalas din si Austin Cloud nang makita ang masigasig na tindig sa pagsasanay ni Melody Swordheart. Talagang hinahangaan kita. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay natapos na. Nagkagulo ang mga manunood sa ibaba. Ganoon lang kabilis natapos. Hindi ba matatapos ang laban ngayon? Tama, hindi pa ako nakakapanood ng sapat. Nagpatuloy ang tagapag-anunsyo. Iniisip ang mga disipulong naubusan na ng spiritual energy, nagpa siya ang sect master at mga hall master na hanggang dito na lamang ang kompetisyon ngayong araw. Inaanyayahan ang mga disipulo na bumalik para magpahinga ng isang araw. Bukas ng umaga, magsisimula ang ikatlong round ng laban. Nag-react si Austin Cloud. Hanggang dito na lang ngayon. Oras na ng uwian. Katatapos lang ng salita, nagsimula ng mag-alisan ang mga tao. Inaanyayahan ang mga disipulo na maayos na mag-alisan. Sa Snake Hour bukas, magsisimula ang laban. Lumipat ang eksena sa gabi ng kabilugan ng buwan. Sa loob ng tirahan ng Sect Master. Tinanong ng Sect Master ang lingkod. Naimbestigahan mo na ba ng malinaw? Yumuko ang lingkod. Ayon po sa utos ng Sect Master. Inimbestigahan ko na po ang sitwasyon ng ilang disipulo kamakailan. Ikinwento niya, sa lahat ng disipulo, may kabuuang 5 tao ang may kakaibang kilos. Sa mga iyon, ang pinakakahina-hinala ay 3 disipulo ng Flowang Cloud Hall. Isa-isang inilista ng lingkod ang 3 may kaina-hinalang kilos. Ang mga taong iyon ay sina Jang Do, Joe Rui, at si Austin Cloud. Nagsalita si Hall Master Guo. Nagtatanong, ikalawang elder, ang ibig mong sabihin, ang traidor ay nasa aking Flowang Cloud Hall. Kumunat ang noo ni Guo. Nagsalita ng may hindi masayang tono.
Ang mataas na antas na pagpupulong ng Azure Cloud Sword Sect ngayong gabi ay para hanapin ang traidor na nagtatago sa Azure Cloud Sword Sect. Nang ma-ambush si Guo, napatunayan na sa loob ng sekta ay may disipulong especially iyan na nagpapanggap mula sa Demon Sect. Ang kompetisyong inorganisa ng sekta ay hindi lamang para hanapin ang 5 disipulong may sapat na kakayahan para sumali sa Heavenly Prodigy Grand Meeting, kundi para samantalahin din ang pagkakataong ito para hanapin ang traidor sa mga disipulo. Sa sandaling ito, nagsalita si Elder Wen Jian. Pinapakalma si Hall Master Guo. Hall Master Gu, huwag kang magalit. Malaki lamang ang posibilidad na nasa flow ang Cloud Hall ang traidor. Naalala niya noon, mismong kamay ko ang nagbigay ng Blood Essence Pearl kay Guo. Pagkatapos ng lahat, noon araw na iyon, inutusan kitang i-escort ang Blood Essence Pearl. Ang bagay na ito ay hindi kailanman nabanggit sa pangalawang tao. Nagpatuloy si Elder Wen Jian. Nang umalis ka, nagtago ka rin ng mabuti. Ngunit kahit ganoon, nalantad pa rin ito sa Demon Sect. Hindi ka ba nagduda? Nang marinig iyon, tumahimik si Guo. Hindi nagsalita. Pagkalipas ng ilang sandali, si Elder Wen Jian na nakaupo sa itaas ay nagpatuloy sa pagsasalita. Pakiusap, ikalawang Elder. Ipagpatuloy mo. Mabilis na sumagot ang ikalawang Elder. Sa loob ng 1 taon, ang lakas ng 3 taong ito ay parehong tumaas ng malaki. Lumitaw ang imahe ni Jiang Do na nakangiti. Una, ang nangungunang disipulo ng flow ang Cloud Hall. Si Jiang Do, 2 taon na ang nakalipas. Ang kanyang cultivation ay nasa 2nd antas pa lamang ng Spirit Palace Realm. Hindi gaanong malayo sa cultivation ni Guan Shanyu. Ngunit sa kompetisyon ng sekta 1 taon na ang nakalipas. Sunod-sunod niyang tinalo ang malalakas na kalaban at nakuha ang 3 pwesto sa Heavenly Prodigy ranking. Ayon sa kanya, dahil daw ito sa nakatagpo siya ng pagkakataon. Tinuruan ng isang eksperto, kaya't mabilis na umunlad ang kanyang sword daw. Noon, napakadali niyang tinalo ang kalaban, na nagpang-inig sa kanila. Lumitaw ang imahe ni Zhao Rui, at nagpatuloy ang ikalawang Elder. Susunod, ang disipulo na si Zhao Rui ng flow ang Cloud Hall. Isa siyang kakaibang tao. Ordinaryo lang ang kanyang cultivation. 1 taon na ang nakalipas ay nasa ika-33 lamang siya sa Heavenly Prodigy ranking. Ngunit sa kompetisyon sa pagkakataong ito, biglang tumaas ang kanyang cultivation sa ika-5 antas ng Purple Mansion Realm. May kukumpara pa kay Melody Swordheart. Bukod pa rito, ang sword technique na kanyang natutunan ay may pambihirang lakas. Napakakakaiba, mayroon pang ang pagpatay ng tao. Ayon sa kanya, napadpad siya sa isang secret realm. Nakakuha ng pagkakataon, at ang pangatlong taong nais banggitin ng ikalawang Elder ay, sa huli, si Austin Cloud ng flow ang Cloud Hall. Sa tingin, siya ang may pinakamaliit na hinala. Ngunit sa aking palagay, ang mga sikreto sa kanya ang pinakamarami. Ayon sa paliwanag niya, pagkatapos niyang ma-promote bilang core disciple, naging tamad siya, tila walang anumang paglilinang. Lumitaw ang imahe ni Austin Cloud na nasa loob ng isang barrier. Napapalibutan ng mga talisman. Bukod pa rito, ang oras na ginugugol niya sa pagtupad ng misyon sa labas ay hinding-hindi lumalagpas ng 2 araw. Sa ganoong kaigsing panahon, paano siya nakakuha at natuto ng ganoong kahusay na talisman daw at formation? Itinaas ng ikalawang Elder ang isang daliri. Nagpatuloy. Bukod pa rito, natuklasan ko rin ang mga kamakailang kaugnayan sa pagitan ng ating Azure Cloud Sword Sect at ng Demon Sect, lahat ay may kinalaman sa kanyang anino. Ang pumatay sa disipulo ng Demon Sect, nakuha ang Blood Essence Pearl, siya rin. Sunod-sunod na alaala ang lumitaw. Ayon sa sinabi ng mga disipulo sa larangan ng digmaan noon, mayroon pang isang Demon Sect Elder na nasa Purple Mansion Realm. Si Evil Cloud Ancestor. Ngunit pagkatapos niyang hindi sinasadyang makaharap si Austin Cloud, ang Elder na iyon ay bigla na lamang nawala ng walang dahilan. Pagkatapos, kasama si Melody Swordheart, lumabas siya para tuparin ang misyon. Pagdating sa Cloud Village, nagkataong nakaharap ang Demon Sect Elder na si Marcus Inc. na kumokontrol sa demonic embryo. Iniligtas pa niya ang 2 core disciple ng Purple Spirit Sect. Pagkatapos, pinayagan siya ng Sect Master na magbakasyon ng 3 araw. Ngunit hindi alam kung bakit. Pumunta siya sa Cloud Heart City, at sa lungsod, nakaharap si Evil Cloud Ancestor na nakatakas noon.
Napakaseryoso ng tono ng ikalawang elder. Sinabi niya ang kanyang iniisip. Ang kompetisyon ng sekta sa pagkakataong ito, sa tingin ko napansin din ninyong lahat. Gumamit siya ng mga talisman at formation na hindi ko pa nakikita kailanman. Gamit ang sariling talino at pamamaraan. Sunod-sunod niyang tinalo ang dalawang malalakas na kalaban. Sa tingin ko, ang disipulong ito ay talagang hindi tamad tulad ng ipinapakita sa labas. Kundi may malalim na puso. Malamang pa nga, itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Lumitaw ang alaala ni Austin Cloud na gumagamit ng talisman. At nasasabik siyang sumigaw. Sa kabuuan, sa aking palagay, sa mga disipulong ito, si Austin Cloud ang may pinakamalaking hinala. Nagmamadaling nagsalita si Elder Wen Jian. Imposible. Kasabay nito, nagsalita rin si Guo para tumutol. Austin Cloud, imposible siyang maging traidor. Nang mapansing medyo nasobrahan siya, nagkunwaring umubo si Elder Wen Jian. Kuku, sinulyapan ng ikalawang elder si Guo sa likuran. Pagkatapos ay tahimik na nag-isip. Bakit biglang nagkaisa ang Sect Master at si Hall Master Go? Sa sandaling ito, hinimas ni Lantong ang baba. Nagsalita, hindi ko alam kung posible ito, sinasabi ko lang na posibilidad. Susunod, sinabi ni Lantong ang kanyang iniisip. Marahil, ang Austin Cloud na kilala ng Sect Master at Hall Master Go ay sinapian na o kinokontrol ng Demon Sect. Nagulat si Guo. Nagtanong ulit, ha, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Lantong. Marahil, minsan, nang lumabas si Austin Cloud, sinapian siya ng isang Demon Sect cultivator. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na mga pangyayari pagkatapos. Tinanggihan ni Guo. Kung sasabihing sinapian, mas maniniwala pa akong itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Sinelyuhan ng kanyang cultivation. Si Austin Cloud, lagi siyang ganyan. Hindi ko kailanman nakita na may senyales siyang sinapian. Pagkatapos, sunod-sunod siyang nagtanong. Bukod pa rito, kung sinapian siya ng isang Demon Sect cultivator, bakit niya ibinalik ang Blood Essence Pearl sa sekta noon? At bakit niya pinatay ang Demon Sect Elder sa Cloud Village? Ang mga hula at paghuhusga ng lahat tungkol sa kanya, lahat ay hindi patas. Katatapos lang magsalita ni Guo, sumigaw si Dongjing na malapit. Sa tingin ko, mas mabuting hulihin na lang agad ang mga disipulong ito na may hinala. Pagkatapos ay isa-isang tanungin. Nakaupo si Elder Wen Jian sa itaas. Sumagot, huwag magmadali. Ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring magpagulat sa ahas sa damuhan. Ang kailangan nating imbestigahan ay ang layunin ng Demon Sect sa paglalagay ng especially iya sa ating sekta. Ano ba talaga ito? Sa tingin ko, hindi ito kasing simple ng pagpapadala lamang ng impormasyon. Kumunat ang kanyang noo. May kutob ako, gustong guluhin ng Demon Sect ang kompetisyon ng Asher Cloud Sword Sect natin sa pagkakataong ito. Nag-aalangang nagtanong ang ikalawang elder. Ang ibig sabihin po ba ng Sect Master ay? Itinukod ni Elder Wen Jian ang kamay. Nagsalita, palihim na ayusin ang bunutan. Kung naglagay na ng especially iya ang Demon Sect sa ating sekta, mabuti. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para subukan siya ng kaunti. Maging si Jiang Do, Austin Cloud, o Zhou Ruiman, ayusin natin sila para maglaban. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang plano ng Demon Sect. Nang marinig iyon ng iba, sabay-sabay silang sumigaw. Malinaw. Sa panig ni Austin Cloud, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng tahimik na espasyo. HMPH. Nalilitong nagtanong si Austin Cloud. Bukas, gusto mong isama kita sa laban. May interes na ekspresyon si Zuan Yin. Walang tigil na tumatango. Bamantong hininga siya. Walang magawang sinabi. Alam kong naiinip ka kamakailan. Ngunit ang kompetisyon ng sekta, hindi ka pinapayagang sumali. Pagkatapos, lumingon si Austin Cloud. Hinaplos ang ulo ni Zuan Yin. Masayang nagsabi, hintayin mo bukas. Sesuko ako. Pagkatapos ng laban, isasama kitang maglaro. Hindi masaya si Zuan Yin. Nagmaktol siya. Nagpapabintog ng pisngi. Nagtatampo. Sa sandaling ito, may naalala siya. Mabilis siyang lumingon sa likuran. Pagkatapos ay hinayla ni Zuan Yin ang kamay ni Austin Cloud. Nagmamadaling kinaladkad siya. Nagtanong si Austin Cloud. Saan mo ako dadalhin? Maliligo na ako pagkatapos ay matutulog na. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw silang dalawa sa isang bakanteng lupa sa gitna ng gubat. Nagtanong si Austin Cloud.
Ito ang likod ng bundok ng Floang Cloud Peak. Anong ginagawa natin dito? Habang nagtatanong, tiningnan niya ang paligid. Itinuro ni Zuanyin ang lupa kung saan siya nakatayo. Lumapit siya. Nagtanong, sinasabi mong may bagay sa ilalim nito. Sunod-sunod siyang tumango. Pagkatapos, itinaas niya ang dalawang kamay patungo sa kamay. Isang hangin ang lumitaw. Pinalipad ang mga dahon sa lupa. Tiningnan ni Austin Cloud ang mga lumilipad na dahon. Sinabi, ito. Sa sandaling ito, nagulat ang kanyang mukha. Naisip niya, bakit may formation flag dito? Nang mawala lahat ng dahon. Sa ilalim may isang formation na iginuhit paikot gamit ang pulang kulay. Sa loob ay may maliliit na pattern. At sa mismong gitna ay nakatusok ang isang pulang bandila. Nagsalita si Austin Cloud. Napakataas ng antas ng formation flag na ito. Mukhang ginagamit ito para i-seal ang spiritual sense. Bumubuo ng isang saradong espasyo. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Kahit kaya kung sirain ang restriction, ngunit ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Maraming itim na enerhiya ang lumitaw sa paligid ng pulang bandila. Hinimas ni Austin Cloud ang baba. Nag-iisip, bukod pa rito, hindi ko naman kailangang pakialaman ang mga bagay na ito. Dahil kahit bumagsak pa ang langit, nariyan naman si Sect Master para sumalo. Ngunit sa kanyang isip, ini-imagine niya ang formation na ito. Batay sa pagkakaayos ng mga formation flag, makikita na ang Great Sect Formation ngayon ay napapalibutan na ng mga katulad na formation flag. Nagpatuloy si Austin Cloud. Sakaling, ang Asher Cloud Sword Sect ay mapahamak sa panganib ng buhay at kamatayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May maliliit na pawis sa kanyang mukha. Kung gayon, ang aking mapayapang buhay na 9 AM pasok, 5 PM uwian, paano ito magpapatuloy? Medyo nagulat si Austin Cloud. Nagsalita, nagtanong sa maliit na spirit na nakatayo sa harap. Paano mo natuklasan ang formation flag na ito? Nang marinig ang mga salitang iyon, walang tigil na nasa sabik ang maliit na spirit. Iwinawagayway ang mga kamay at paa. Ngunit hindi nagsasalita. Nagdulot ito sa kanya ng kaunting pagkalito. Nagtanong si Austin Cloud. Gabi, noong lumabas ka para sumipsip ng essence ng langit at lupa, may nakita kang nagal ilibing ng formation flag dito. Natatandaan mo ba ang itsura ng taong iyon? Nang marinig ang sinabi niya, mabilis na ginamit ng maliit na spirit ang kanyang skill. Lumikha ng isang lilang usok. Lalong kumapal ang usok. Agad na lumitaw ang imahe ng isang lalaking may mabangis na anyo. Iyon pala ay si Zhao Rui. Nang makita ang imaheng iyon, hindi niya maiwasang magulat. Iniisip, Zhao Rui, siya nga pala. Ginamit niya ang kanyang magic. Iwinasiwas ang kamay. Agad na lumitaw ang magic. Nagsalita si Austin Cloud sa maliit na spirit. Ang bunuti ng formation flag nang hindi napapansin ng kalaban, napakahirap. Mabilis siyang naglabas ng isang espadang nakatago sa loob. Nagpatuloy si Austin Cloud. Kahit hindi ko mahanap ang lokasyon ng lahat ng formation flag, ngunit kung mangangahas si Zhao Rui na i-activate ang formation. Isang malaking magic spell ang mabilis na bomb alert sa pulang bandilang nakatusok sa lupa. Nagpatuloy ang boses ni Austin Cloud. Lahat ng sword chi na inayos ko ay agad na mahahanap ang pinagmulan. Agad na sisirain ang formation. Mabilis na binalot ng magic ni Austin Cloud ang pulang bandila. Sa loob, ang mga dahon ay agad na nagsara ng mahigpit. Nang makita iyon, kalmado siyang nagsalita. Kung ganito, siguro sapat na ito para pigilan ang kanyang masamang balak. Masayang nagdiwang ang maliit na spirit para kay Austin Cloud. Ngunit medyo nagulat siya. Napabulalas. HMPH. Napakasaya ng itsura ng maliit na spirit. Nang makita iyon, sinabi niya, pakiramdam mo ba nakagawa ka ng malaking kontribusyon? Gusto mong sumama sa akin sa laban? Agad niyang kinurot ng mahigpit ang pisngi ng bata. Sinabi ko na, ang iyong pag-iral, sa mga patakaran ng sekta, hindi ka maaaring umakyat sa entablado. Nang marinig ang mga salitang iyon, medyo nagalit ang maliit na spirit. Nagpabintog siya ng pisngi. Ang mukha ay may kaunting hinanakit. Susunod, tumakbo siya. Hinawi ang leleyan ng kanyang damit. Medyo nagulat si Austin Cloud. Hindi nakakilos agad. Hinawakan ng mahigpit ng maliit na spirit ang isang kulay kahel na piraso ng papel. Pagkatapos ay ipinakita ito. Nang makita iyon, walang magawang nagsalita si Austin Cloud.
Gusto mong sabihin, kung pwedeng gamitin ang Spirit Talisman, pwede ka ring umakyat sa entablado. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, na parang may naintindihan. Masayang sinabi ni Austin Cloud sa maliit na spirit. Tama, ang kompetisyon ng sekta sa pagkakataong ito, walang limitasyon sa anumang patakaran. Spirit Talisman, Formation, Talisman, lahat pwedeng gamitin. Kung gayon, kung gagamitin ko ang Spirit Beast na ako mismo ang nag-alaga para sumali sa laban, siguro walang problema. Ano? Masayang mabilis na lumipad paikat ang maliit na spirit sa paligid niya. Susunod, kinamot niya ang ulo. Walang magawang sinabi. Ngunit, balak ko sanang sumuko. Kahit isama kita, hindi kita pwedeng paakyatin sa entablado. Nang marinig ang mga salitang parang kidlat sa pandinig, umiyak ng husto ang maliit na spirit. Nataranta, nanigas, hindi makapaniwala sa sinabi niya. Mabilis na lumipas ang oras. Madaling araw ng ikalawang araw. Ang kompetisyon ng sekta ngayon ay nagpapatuloy. Inaanyayahan ng 28 disipulong nakapasok sa susunod na round na umakyat sa harap. Nang marinig ang hudyat, ang iba mula sa himpapawid ay mabilis na bumaba sa arena. Sabay-sabay silang nagsigawan. Hu, 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 hu. Nang makita ang pagdating ni Melody Swordheart, masayang nagsigawan ang mga tao sa paligid. Tingnan ninyo, ang nangungunang disipulo, si Senior Sister Melody Swordheart. Galingan mo. Sa sandaling ito, ang elder na iyon ay nakatingin sa listahan ng laban. Itinaas niya ang mukha, nagsalita, Austin Cloud. Nasaan siya? Bakit hindi pa siya umaakyat sa entablado? Nang marinig iyon, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ano ang pinag-uusapan nila? Yang si Austin Cloud, hindi kaya umatras na siya? Ang ganito kaalagang kompetisyon, nang ahas siyang hindi dumating. Nang hindi makita ang kanyang presensya. Labis na nagalit ang elder. Sumigaw ng malakas. Austin Cloud. Ang walang hiyang batang iyon. Ang ganito kaalagang kompetisyon. Nangangahas siyang ituring na laro. Nang marinig ng lahat ang mga usapan tungkol sa misteryosong pagkawala ni Austin Cloud. Walang magawang nagsalita si Hallmaster Go para magpaliwanag. Sa totoo lang, ang disipulong ito ko, may isang ugali, kahit anong oras, sa Snake Hour lamang siya nagsisimulang tuparin ang misyon o pumunta sa training platform. Sa tuwing pinapagalitan ko siya, lagi niyang sinasabi ang 9 AM pasok, 5 PM uwian. Ang salitang ito, talagang hindi ko maintindihan. Sinulyapan niya ang isang tabi. Pagkatapos ay nagsalita, ngayon, 10 hour pa lang, sa tingin ko. Siguradong nasa loob pa siya ng kanyang cultivation cave. Hindi pa pumaparito. Medyo naiinis ang elder na iyon. Napabulalas. Hindi kaya, ang buong sekta natin, kailangang maghintay sa kanya hanggang Snake Hour bago makapagsimula ng kompetisyon. Nang marinig iyon, nagsalita ang lalaking may asul na buhok sa tabi. Patawarin ninyo ako sa prangka kong pagsasalita. Kung hindi niya pinapahalagahan ang kompetisyong ito, kung gayon. Mas mabuti pang tanggalan na lang siya ng karapatang sumali. Nang marinig iyon, naalala ng isang tao ang sinabi ni Elder Wenjian. Kung naglagay na ng especially iya ang demon sect sa ating sekta, kung gayon. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para subukan siya ng kaunti. Nagsalita ang taong iyon. Mga kasama, huwag ninyong kalimutan ang plano na ginawa natin kahapon. Kung basta na lamang natin siyang tatanggalan ng karapatang sumali, ang plano natin kahapon, hindi ba't masasayang lamang? Nang marinig iyon, nagsalita si Elder Wenjian. Tama ang sinabi ni Second Elder. Dahil doon, hindi maaaring tanggalan ng karapatang lumaban si Austin Cloud. Ganito na lang, ipapaatras ko kay Elder Zhao ang oras ng kaunti. Hallmaster Go, mabilis kang magpadala ng tao para tawagin si Austin Cloud mula sa kanyang cultivation cave. Nang marinig iyon, yumuko si Hallmaster Go. Sumagot, masusunod po, Sect Master. Nagpadala ng sound transmission kay Elder Zhao. Ganito, nang marinig iyon, nagtanong si Elder Zhao. Anong nangyari? Sect Master, hinahayaan niyang mahigit 10,000 disipulo. Kasama ang 10 Hallmaster at mga Elder. Dahil sa ugali ng isang disipulo, ay maghintay sa kanya. Walang magawa siyang nagpatuloy. Ang disipulong si Austin Cloud, may gagawin, hindi makakarating sa tamang oras. Ang iba, nang marinig iyon, ay labis na nainis. Kumunat ang kanilang mga noo. Sana maging kalmado ang mga disipulo. Huwag magmadali, maghintay ng may pasensya.
Lahat ng nandoon, nang marinig iyon, ay sabay-sabay na nainis, napabulalas. Ano? Tayong napakarami, maghihintay sa kanya mag-isa. Protesta. Ito ay paboritismo. Bakit? Kung hindi siya sumali sa kompetisyon sa tamang oras, tanggalan na lang siya ng karapatang lumaban. Biglang sumigaw si Melody Swordheart. Tumahimik kayo. Ang landas ng cultivation, bawat isa ay may sariling paniniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Napabulalas. May mga tao na kapag naglilinang ay tahimik na nagbabasa ng sutra. May mga tao na kapag naglilinang ay may espesyal na tindig para maunawaan ang langit at lupa. Si Senior Brother Austin, may sarili siyang daw. Natural. Dapat nating intindihin at tanggapin. Hindi basta na lamang sisihin. Kung ang mga disipulo sa entablado ay pumayag na maghintay kay Senior Brother Austin, kung gayon, umaasa akong makakapaghintay din kayo ng kaunti. Nagdikit siya ng mga palad. Mga Senior Brother, Senior Sister, pumapayag ba kayong maghintay kay Senior Brother Austin para ipagpatuloy ang kompetisyon? Sa sandaling ito, nagsalita ang pangatlong ranggo na si Jiang Do. Sa tingin ko, may punto si Junior Sister Melody. Tutal, maaga pa naman ngayon. Ang maghintay kay Senior Brother Austin ng kaunti pa ay ayos lang. Ang pangalawang ranggo sa Heavenly Prodigy ranking, si Zhao Chunlu, ay nagsalita rin. Ang target ko lamang ay si Junior Sister Melody. Kung nagsalita na si Junior Sister, kung gayon, ang maghintay pa ay ayos lang. Ilang tao roon ang sumunod na nagsalita. Sa totoo lang, ang maghintay pa ay ayos lang naman. Tama, tama. Nang marinig iyon ng lahat, medyo natuwa si Melody Swordheart. Sumigaw siya. Maraming salamat, mga Senior Brother, Senior Sister. Biglang isang boses ang umalingaw-ngaw. HMPH. Hindi ako sang-ayon. Malakas siyang sumigaw ng may galit. Isang taong nasa ikawalong antas ng Spirit Palace Realm, dahil sa swerte lamang nakapasok sa round na ito. Sinulyapan siya ni Melody Swordheart. Ang ikalabindalawa sa Heavenly Prodigy ranking. Si Uong daw. Naiinis siyang nagsalita. Bakit kailangan nating magsayang ng oras sa paghihintay sa kanya? Nang makita iyon, hinarap siya ni Melody Swordheart. Senior Brother Uong, sana mabigyan mo si Senior Brother Austin ng isang pagkakataon. Nang marinig iyon, sinabi ng taong iyon, HMPH, kahit dumating pa siya, ang kapalaran niya ay ma-eliminate din. Hindi na kailangang hintayin pa siya. Biglang isang pag-atake mula sa himpapawid. Hindi alam kung saan galing. Ang direktang tumama sa kanya. Ha, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Humihingal si Uong daw dahil sa takot. Phew. May pagbabanta sa mukha ni Melody Swordheart. Nagsalita, Senior Brother Uong. Pumapayag ka bang maghintay kay Senior Brother Austin? Ngumiti si Melody Swordheart ng maganda. Ngunit nagbibigay ng pakiramdam na parang isang rosas na may tinik. Sinabi niya, Senior Brother Uong. Hindi ka ba pumapayag na maghintay kay Senior Brother Austin? Ang nakakatakot at matulis na aura na lumalabas mula kay Melody Swordheart ay nagpa-atras kay Uong daw. Namutla siya. Nauutal na nagsabi. Sa totoo lang, ang maghintay ng kaunti, ayos lang naman. Nang makita iyon, nagsalita rin ang tagapamahala. Kung ganoon, kung gayon. Pakiusap, maghintay kayo ng kaunti. Hindi sang-ayon ang karamihan. Nagsalita bilang protesta. Hinahayaan pa talaga ang ganoong karaming tao na maghintay sa kanya mag-isa. Nasaan ang katarungan doon? Gayunpaman, sa ilalim ng panggigipit ni Melody Swordheart, walang nang ahas na magsalita pa. Hanggang isang oras pagkatapos, isang junior brother ang nagmamadaling humimok kay Austin Cloud. Senior Brother Austin, pakiusap, bilisin mo. Lahat ay naghihintay sa iyo. Inaantok pa rin si Austin Cloud. Matamlay siyang nagsalita. Parating na. Dahan-dahan siyang bumaba sa gitna ng katahimikan ng buong lugar. Nang makitang kakaiba, lumingon siya sa tabi. Nagulat si Austin Cloud sa galit na tingin ng lahat dito. Nahihiya siyang nag-abot ng kamay. Nagsalita, paumanhin sa lahat. Nahuli ako. Naantala ko ang laban ng lahat. Labis akong humihingi ng paumanhin. Sa puso ni Austin Cloud. Iniisip niya, karaniwan. Sanay na ako sa 9 AM pasok. 5 PM uwian, ang oras ng laban sa pagkakataong ito ay 10 hour, nakalimutan kong mag-set ng alarm clock. Lalong dumilim ang tingin ng lahat. Nagdulot ito ng hiya kay Austin Cloud.
Ngunit hindi niya inaasahan na nahuli siya ng isang buong oras. Nakaramdam ako ng kahihiyan, hindi rin tinanggal ng sect master ang aking karapatang sumali, hinayaan pa niyang maghintay ang lahat. Kasama na ang mga hall master at elder. Nang isang buong oras, bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga babae na may kakaibang kilos. HMPH. Nalilitong tiningnan ni Austin Cloud ang kanilang ekspresyon. Parehong humahadjijak at sumusulyap sa kanya. Tumalikod siya sa kanila. Hindi kaya, dahil masyado akong gwapo kaya naakit ko ang atensyon ng mga babaeng disipulong ito. Sa ibaba, nagkumpol sila, sumisigaw ng may katamtamang lakas. Nakita ninyo ba? Ito si Senior Brother Austin Cloud na ipinagtanggol ni Senior Sister Melody kanina. Nasa sabik silang pinalaki ang kwento. Silang dalawa, magdaw kompanyon. Isang babaeng may tirentas na puso ang nanginginig sa tuwa. Totoo ba o hindi? Ang isang taong adik sa pagsasanay ng espada at malamig tulad ni Senior Sister Melody, marunong palang maghanap ng daw kompanyon. Isang babaeng may maikling buhok ang nagtakip ng bibig. SSHH. Huwag kang maingay. Narinig ko lang ito mula sa ibang junior sister. Lumipad ng mataas ang kanilang imahinasyon. Sinabi niya, narinig ko. Silang dalawa, dahil nag-aalala na paghiwalayin ng mga hallmaster, maaari lamang silang palihim na magmahalan. Nagulat ang babaeng may tirentas. Wow, hindi ba't katulad ito ng plot sa librong ang hindi masasabing kwento sa pagitan namin ni Senior Sister Cold Beauty? Tinakpan ng babaeng may maikling buhok ang bibig sa gulat. Ha, narinig ko, si Senior Sister Melody daw ang sumusuporta kay Senior Brother na iyon. Ito, malinaw na plot ito sa My Domineering Senior Sister Loves Me. Kahit na ang buong Asher Cloud Sword Sect ay nalulunod sa kapaligiran ng paglilinang. Para sa mga disipulo, ang libangan pagkatapos maglinang ay isang bagay ding hindi maaaring mawala. Iyon ay ang hindi masasabing kwento sa pagitan namin ni Senior Sister Cold Beauty, isang maagang obra ni Guyu. At isa pang obra na pinamagatang, My Domineering Senior Sister Loves Me. Kung hindi maghahanap ng kaunting gagawin para pumatay ng oras, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng cultivation deviation. Hindi lamang hindi tataas ang cultivation level kundi bababa pa. Bukod pa rito, ang paraan na ginagamit ng maraming babaeng disipulo para pumatay ng oras at ibalik ang kanilang dowheart ay ang nobela. Sa sandaling ito, naghagis si Elder Wen Jian ng hindi mabilang na mga card. Malinaw na nagsasalita, kung dumating na ang lahat. Kung gayon, magsisimula na ang bunutan. Tiningnan ang card sa itaas. Biglang umilo ito ng kulay ginto. Nanlaki ang mga mata ni Austin Cloud. HMPH. Bakit nakikialam si Sect Master sa bunutan? Isang card ang lumipad patungo sa kanya. Inabot niya ito. Pagkatanggap, nagreklamo siya sa kanyang puso. Numero 1. Pangkat A. Hindi nga. Ang unang laban, ako pa talaga. Umakyat si Austin Cloud sa entablado. Hinarap ang kanyang kalaban. Tumahimik ang paligid. Nakatutok ang lahat sa dalawang nasa itaas. Nag-anunsyo ang elder. Magsimula na ang laban. Agad na itinaas ni Austin Cloud ang kamay. Elder Zhao, gusto kong. Hindi pa natatapos ang pangungusap. Isang malakas na ubo ang umalingaw-ngaw. Nagbababala. Itinaas ni Elder Wen Jian ang kanyang boses. Nagsasalita. Ngayon, malapit nang matapos ang kompetisyon ng sekta. Ang 28 disipulong ito ay pawang mga natatanging disipulo ng aking Asher Cloud Sword Sect. Umaasa akong ang mga disipulo ay lalaban ng may kumpiyansa sa sarili. Sa tingin ko, sa lakas ng lahat, siguro naman walang mangyayaring takot bago pa man lumaban at iniisip ng sumuko. Tama ba? Tumingala si Austin Cloud. Nalilitong nakatingin sa kanya. Nang marinig iyon ng karamihan. Mariin din silang tumutol. Kahit hindi makapasok sa huling laban. Kailangang gamitin ang buong lakas. Lumaban hanggang sa huling sandali. Hinding-hindi si Suko. Hindi dapat basta-basta sumuko. Ito ang disipulo ng Asher Cloud Sword Sect natin. Sabay-sabay ding sumigaw ang iba. Tama, tama, tama. Nagdulot ito ng pagkatulala kay Austin Cloud. Habang ang karamihan ay masigla pa ring nagsasabi. Tama, tama ang sinabi ng Sect Master. Lumaban ka ng malaya, sa ilalim ng nag-aalab na tingin ni Elder Wen Jian. Si Austin Cloud, kahit galit, ay walang magawa. Malinaw na pinapahiwatig nito na hindi ako dapat sumuko. Kung matatalo ako ng hindi lumalaban,
Siguradong papunahin ako ng opinyon ng publiko. Magiging kaaway ng buong sekta. Iniisip iyon. Pagkatapos sumigaw ang referee ng, magsimula na ang laban, muli. Napilitang magngalit ng ngipin si Austin Cloud. Inilabas ang talisman. Hinarap ang laban. Sect Master, magaling. Ang alas mong ito, wala. Sa harap ng pader ng talisman ni Austin Cloud. Kalmadong lumipad paitaas ang kanyang kalaban. Siya si Uong daw. Mula sa Star Cloud Hall. ika-12 sa Heavenly Prodigy ranking. Unang antas ng Purple Mansion Realm. Sumigaw siya. Parehong pamamaraan. Ilang beses mo ba itong gustong gamitin? Pagkasabi nito, ibinaba niya ang paa sa lupa. Iwinasiwas ang espada. Star Cloud Sword Art Meteor. Ang sword chi na may kulay asul na may kasamang liwanag ng bituin ay mabilis na sumugod kay Austin Cloud. Malakas itong tumama sa pader ng talisman ni Austin Cloud. Lumilikha ng malakas na tunog ng pagbangga. Sa isang iglap lamang, nagkalat ang mga piraso ng talisman. Ang sword chi ay lumikha ng isang malaking butas sa pader ng talisman. Kalmadong pinanood ni Austin Cloud ang unti-unting pagkawala ng pader ng talisman. Ngumiti siya. Hindi may kakaila na isa siya sa mga nakapasok dito. Nakita niya ang kahinaan ng aking talisman formation. Iyon nga ang sandali kung kailan ang spirit talisman ay bumabalot sa katawan. Para pagdugtungin ang mga spirit talisman, kailangan ng oras. Habang nag-iisip si Austin Cloud, isang itim na anino ang lumundag sa likuran niya. Kalmadong lumingon si Austin Cloud. Naglabas ng dalawang nag-aapoy na talisman. 100 Flame Dragon. Agad na gumamit si Uong daw ng Water Talisman. Lumikha ng isang malaking bola ng tubig. Hinarang ang Fire Dragon ni Austin Cloud. Naiinis siyang nagsalita, kung iyan lang ang kaya mong gawin. Pinapayuhan kitang sumuko na. Pagkasabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Yumuko, sumugod. Ang espada ay naglabas ng lilang kidlat. Isang pahabang hiwa ang tumago sa katawan ni Austin Cloud. Agad siyang naglaho. Kumunat ang noo ni Uong daw. Usok, substitution technique. Muli niyang iwinasiwas ang espada. Nawala ang usok. Inilalantad ang tunay na Austin Cloud na hindi kalayuan. Buo pa rin siya, tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng anyo ng isang tulalang USA. Muling itinutok ni Uong daw ang espada sa kanya. Lumundag. Tingnan mo ang teknik. Walang pakialam si Austin Cloud. Hinayaan ang talam ng espada na sumugod sa harap mismo niya. Ipinikit niya ang mga mata. Ngumiti ng may kasiyahan. Mabuti. Sa wakas. Makakababa na ako sa entablado para magpahinga. Ngunit sa sandaling ito, isang kahoy na tag sa sinturon ni Austin Cloud ang biglang nanginig. Sa panig ni Uong daw, na nasa kalagitnaan ng pag-atake, biglang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ha? Nagtanong din si Austin Cloud. HMPH. Pinilit ni Uong daw ang katawan. Sinubukang gumalaw. Ako, bakit hindi ako makagalaw?